The Boss Husband. Credit to the author. 564 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Natigilan si Rebecca sa pagbanggit ni Yuna ng Miss. Nakauwi na si Marian. Bakit ngayon pa? Hindi kailanman inaasahan ni Rebecca na mangyayari sa ganitong paraan. Bakit kailangan niyang bumalik ngayon? Di ba sabi niya babalik lang siya in a day or two from now? Sinasabi ko sa kanya na huwag mag-overwork sa lahat ng oras, ngunit bakit ngayon ay nagpasya siyang makinig? Sa pagkakataong ito, ang kanyang masasamang desisyon ay paparating na sa kanya. Gaano man ang karanasan niya sa buhay, bago pa rin sa kanya ang papel ng isang biyenan, at hindi nakakatulong ang kanyang perpektong anak sa ganitong sitwasyon. Sige, magpahinga ka lang. Naghanda ako ng almusal. Okay. Bubuksan ko na ang gate. Pinutol ni Yuna ang tawag at bumantong hininga. Agad na nagtanong si Rebecca, Yulon, bumalik si Marian. Di ba sabi niya babalik lang siya kinabukasan? Tiningnan ni Yuna ang nag-aalalang mukha ni Rebecca, na nakita niyang nakakatawa, kahit na hindi nararapat na magkomento dito ngayon. Babalik daw si Miss in 10 minutes. Maaga niyang natapos ang mga gawain niya sa Europe kaya ni-reschedule niya ang return ticket. Idinagdag pa niya na gusto niyang mag-almusal bago siya umalis para sa trabaho. Kakababa lang niya ng eroplano at gusto niyang umalis para magtrabaho muli. Natigilan si Rebecca. Kung isipin na si Marian ay isang workaholic. Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya. Kahit wala ang Gibson clan, si Marian ay may sapat na pera upang matiyak na ang kanyang pamilya ay nabubuhay ng maayos ilang henerasyon pagkatapos niya. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip niya. Kung magpapatuloy ito, hindi ko malalaman kung kailan ako makakaasa ng apo. Sa tingin ko, mas mabuti kung iwan mo muna ang usapin ng iyong mga apo. Ang pangunahing prioridad natin ay ang pagharap sa kung ano ang mangyayari kapag bumalik si Marian upang makita si Miss Anne. Huli na para umakyat at kaladkarin si Joyce pababa ngayon, di ba? Sabi ni Yuna nang may mabigat na puso. Hindi man lang matingnan ni Rebecca si Yuna sa mata. Sa puntong ito, ano ang posibleng gawin niya? Ang tanging magagawa niya ay sisihin ang sarili sa kanyang kalokohan. Samantala sa silid ni Justin, walang ideya ang mag-asawa kung ano ang pinagtatalunan ng dalawang matanda sa ibaba. Si Joyce ay gising hanggang hiteng kagabi hanggang sa tuluyang sumuko at nakatulog na nagresulta sa kanyang pagkakatulog ng maayos hanggang umaga. Nang pumasok si Justin, nakita niya si Joyce na nakahiga sa kanyang kama. Mukhang napanaginipan niya ito, at mukhang hindi kaaya-aya ang mga ito, gaya ng nakikita sa kanyang maputlang mukha. Agad na nalaman ni Justin ang diwa ng sitwasyon, at agad niyang nakalimutan ang tunay na dahilan kung bakit siya dumating. Casual siyang lumipat sa gilid ng kama na kinaroroonan ni Joyce, lumuhad at tahimik na tinitigan ang malambot at magandang mukha nito. Ang mahabang gabi bago ay maaaring nakakuha ng ilan sa kanyang kaakit-akit, ngunit nagdagdag din ng isang pahiwatig ng pagiging inosente sa kanyang hitsura. Ngumiti si Justin na parang bata, puno ng init ang kanyang mga mata. Kahit na tila hindi siya nagkakasundo sa kanyang legal na asawa, ang kanyang relasyon sa iba pa niyang mga manliligaw ay palaging bumubuti. Pakiramdam niya ay labis siyang sumasalungat sa sitwasyong ito. Maingat niyang hinaila ang kumot sa ibabaw ni Joyce, na kumpleto pa rin ang pananamit ng makatulog ito sa paghihintay sa kanya. Gayunpaman, ang magaan na kilos na ito ay hindi napapansin ng natutulog na si Joyce. Halos telepathically, sa sandaling tinakpan siya ni Justin ng kumot, bumukas ang malalaking mata ni Joyce na may bula. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ngunit naglalaman pa rin ng ilang antas ng antok. Nakita niya si Justin at naisip niyang imahinasyon niya iyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mapatla at mapuputing mga kamay at kinusat ang kanyang mga mata. Nandyan talaga si Justin. Ang maruming kasuotan ni Justin ay hindi mahalaga sa kanya sa sandaling iyon habang siya ay tumalon mula sa kama sa kanyang mga bisig. Hobby. Naiinis siyang daldal habang ibinuko niya ang kanyang mga braso at idinikit ang sarili kay Justin na parang ahas. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon.
Natulala si Justin sa mapang-akit na amoy, lambot at init ng katawan ng babaeng mahal niya habang umiiyak ito. Ilang sandali pa bago niya tuluyang mahawakan ng marahan niyang tinapik ang likod niya at sinabing, "Uto, hindi pa ako ganoon katagal. Bakit ka umaarte na para bang iniwan na kita?" Patuloy na humihikbi si Joyce, "Ako. Natakot akong may mangyari sa iyo. Ano kayang nangyari sa akin?" Inikat ni Justin ang kanyang mga mata. "Hindi ko alam, nag-aalala lang ako," inosenteng sagot ni Joyce. Bumantong hininga si Justin, at itinaas siya na parang koala habang nakayakap sa kanya, at dahan-daang inilagay siya sa kama. "Kailangan kong mag-shower at banlawan ang dumi sa akin para hindi ko madungisan ang damit mo." Gayunpaman, hindi kumalas si Joyce sa kanyang pagkakahawak, at nag-iisang humawak sa kamay ni Justin. "Wala akong pakialam." Hindi sigurado si Justin kung ano ang mararamdaman. "Kahit ano, kailangan ko pa ring maghugas ng kaunti, di ba? Ayokong iwan mo ako." Tinitigan siya ni Joyce na may namumuong mga mata. Kinilabutan ang babaeng ito. Ang kagabi ay isang bangungot sa kanya. Siya ay bahagi ng lahat ng mga pangyayaring ito na humantong sa kahapon, at siya ay puno ng pagkakasala, takot na siya ang magiging sanhi ng isang bagay na hindi na mababawi. Hindi naging madali para sa kanya na sa wakas ay makita ang kanyang lalaki na nakabalik ng ligtas at maayos sa kanya, at kailangan itong palayain muli sa kanyang paningin. Bahagyang kinurot ni Justin ang ilong ni Joyce gamit ang kanyang mga daliri, na nakaramdam ng kaunting lingga. "Kung gugustuhin ng mahal kong si Joyce, pwede tayong dalawa sa shower." Habang nagsasalita, yumuko siya at sinabunutan si Joyce habang nagmamarcha papasok sa banyo. Namula si Joyce, ngunit hindi niya tinanggihan ang alok. Kahit na nakita niyang medyo katawa-tawa ang mga paliguan ng mag-asawa, lalo na't siya ay nasa bahay ng pamilya ni Justin, kasama ang dalawang elder sa ibaba, halos hindi makontrol ni Joyce ang kanyang gana na makipagkita sa kanya sa kama, kaya bakit niya aalalahanan ang paliligo. Sa gitna ng foreplay, ang banyo ay napuno ng kakaibang tawa ni Justin at ang matataas na hajijek ni Joyce, na may halong tunog ng tubig. Kahit na ito ay ilang paliguan, ito ay natapos na nakakagulat na mabilis. Si Justin, sa kanyang nagngangalit na mga hormone ay kailangang makaalis doon ng mabilis. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, binuhat ni Justin si Joyce palabas ng paliguan. Tumutulo pa rin ang tubig mula sa kanilang mga ulo at sa kanilang mga hubad na katawan. Ang Joyce na braso ay pumaligid sa mga balikat ni Justin, ang kanyang malambot na mga suso ay nakakapit sa dibdib ni Justin habang sila ay nag-copulate, mula sa kama hanggang sa sahig. Bumaba na sana si Justin para mag-almusal, ngunit sa ngayon ang tanging naiisip niya ay ang babaeng nasa harapan niya at kung ano ang gagawin niya sa kanya. Hindi nagtagal at napuno ang buong bahay ng mga tunog ng pag-iibigan ng kabataan. Samantala, sa gilid ng kalsada sa tabi ng estate, isang puting Mercedes-Benz ang huminto. Bumaba ang driver sa kotse at tumakbo sa likuran, habang dahan-daang binuksan ang pinto ng isang passenger seat na nakayuko ang ulo. Lumabas ang isang babae na nakasuot ng beige na British fall fashion coat, nakasuot ng laced one-piece na may leather bag. Si Marian ay may kagandahang karibal ng mga maharlika sa mga pelikulang British. Sa kanyang poise at grace, mahirap na siya mapagkamalang royalty. Hinawi niya ang kanyang buhok, hinayaan ang mga ito na casual na umindayog sa simoy ng taglagas. Ang kanyang mga ekspresyon sa mukha ay nakatago sa ilalim ng kanyang malaking pares ng shades, na naging dahilan upang hindi nila mahulaan. Sa tabi ng kotse ay nakatayo ang driver na magalang na ibinaba ang ulo. Talagang nagtatrabaho siya sa ilalim ng Departamento ng Seguridad ng Yelo, ngunit sinabihan siya na susunduan niya ang CEO mula sa airport. "Maaari kang bumalik sa opisina ngayon," casual na sagot ni Marian habang binuksan niya ang metal na gate at naglakad patungo sa bahay. "Oo, Boss Lysander." Halatang kinakabahan ang batang tsuper habang nakayuko at nagmamadaling sumakay sa driver's seat at nagmaneho pabalik sa opisina. Naghintay si Marian hanggang sa matiyak niyang umalis na ang sasakyan sa likod bago siya nagpakawala ng mahabang hininga at tinanggal ang kanyang shades. Baka sa mukha niya ang pagod at pamumutla. Ito ay isang bagay na hindi niya gustong malaman ng mga empleyado ng kanyang kumpanya, kaya ang shades.
Gusto niyang bumalik kinabukasan, ngunit pagkatapos na biglang banggitin ni Justin na may nangyari kay Joyce at nagmamadaling bumalik sa Stonegate kahapon, nawalan siya ng mood na ipagpatuloy ang pagtatrabaho at nagpas siyang bumalik ng mas maaga. Naramdaman ni Maria na walang kinalaman si Joyce sa kanya, kaya wala siyang pakialam kung ano ang gagawin ni Justin para sa kanya, ngunit sinabi iyon ng kanyang isip at iba ang idinidikta ng kanyang puso, na humantong sa kanya pabalik sa Stonegate. Lumayo si Marian para ipagpalagay na baka ang kanyang mental na kalusugan ang humahadlang. Bakit ko kailangang pakialaman ang lahat ng hindi gaanong halagang ito? Pero iginiit ng curiosity at insecurity niya na alamin niya ang ginagawa ng lalaking iyon, lalo na nang iwan siyang mag-isa sa Paris. Ano ang gagawin niya, Joyce? Ano kaya ang mahalaga? Hindi niya ito tinanong ng diretso. Hindi niya alam ang dahilan. Marahil ay dahil sa katigasan ng ulo at kawakuhan niya ang nagpigil sa kanya na magtanong. Kinasusuklaman niya ito. Kahit papaano, hinikayat ni Marian ang kanyang mga empleyado na muling i-schedule ang tiket sa paglipad. Pagkatapos ng ilang simpleng pag-iimpake, umalis siya sa bahay isang araw ng mas maaga. Ang ruta pauwi ay malungkot. Bagamat magkasama sila, bumalik siyang mag-isa. Ngunit hindi ito gaanong nag-abala sa kanya, tutal nag-iisa pa rin siya para sa mas magandang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, habang nasa daan ay iniisip niya ang nangyari sa Stonegate, at habang iniisip niya ay lalo niyang naramdaman na may hindi tama sa sitwasyon. Alam na alam niya ang lalaking iyon. Gaano man kalubha ang sitwasyon, hindi man lang kumikibo ang asnong iyon. Ang mga problemang magdudulot kahit na ang pinakamahirap na tao na mag-alinlangan, ay hindi man lang siya mapapa-address kahit kaunti. Gayunpaman, nagmamadali ba siyang umuwi kung hindi ito isang bagay na kinahinatnan? Gayunpaman habang lumalalim ang kanyang mga alalahanin ay nagkakaroon siya ng pakiramdam ng hindi kilalang takot, isang takot na unti-unting naging emosyonal na pasanin, isang napakalaking pakiramdam ng pagkakasala. Kahit na gusto nila ni Justin ang isa't isa, bakit hindi niya magawang aminin ito? Bakit ba ang tigas ng ulo niya to the point na nasaktan silang dalawa? Kung may baba niya ang kanyang ride, maaari niyang tanungin si Justin tungkol dito at sigurado siyang handang makipag-usap ito. Kung hindi ito seryoso, hindi sasabihin ni Justin na may nangyari at kailangan niyang tulungan si Joyce na harapin ang ilang mga issue. Sa kanyang flight pauwi na tumagal ng higit sa 10 oras, palagi niyang tinatanong ang sarili kung dapat ba siyang magbigay ng isang bagay. Kahit na maraming pagkukulang ang lalaking iyon, at least paninindigan niya ito. Mag-asawa rin sila. Kung magpapatuloy siya sa ganoong paraan, mawawala ba talaga ang kanyang mga problema? Ang pagtitiis ba ang solusyon? Hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa estate. Sina Rebecca at Yuna ay tinatanggap siya sa may bintana. Miss, bumalik ka talaga. Ibinigay ni Yuna ang kanyang karaniwang ngiti habang bitbit ang mga bag ni Marian. Magiliw din siyang binati ni Rebecca, mukhang pagod na pagod ka. Napakaputla ng mga labi mo. Mahigit isang araw na siguro mula noong huli kang natulog, di ba? Bilasan mo at pumasok ka sa loob. Sumama ang pakiramdam ni Marian matapos marinig iyon mula kay Rebecca. Ang kanyang biyenan ay palaging naghahanap sa kanya, umaasa na pagbutihin niya ang kanyang relasyon kay Justin, ngunit palagi niyang tinatanggihan ito at iyon, o iniiwasan ang mga pagkakataong makabawi kay Justin. Ina, ako. Magsasalita pa sana si Marian, ngunit biglang, isang babae ang narinig na umuungol mula sa balkonahe sa ikalawang palapag. Ha! Perg! Hobby! Huwag! Ano iyon? Boses ba ni Joyce? Biglang tumangala si Marian, at lalo siyang namutla at nanlamig nang makita iyon, hindi makagalaw kahit ano. Kabilang sa mga saksi sina Rebecca at Yuna, parehong natakot habang unti-unti nilang napagtanto ang kanilang naririnig. Nagbahagi sila ng tingin sa isa't isa. Sa kanilang edad, hindi mahirap hulaan kung ano ang nangyayari sa itaas kahit na hindi tumitingin. 565. Samantala sa itaas, ninanamnam ni Justin ang buong karanasan ng napakarilag na katawan ni Joyce. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakalimutan niyang alamin ang kanyang paligid. Hindi niya kailanman pinangarap na ang mga matatandang residente ng estate ay nasa ibaba mismo ng balkonahe, hindi pa banggitin ang katotohanan na si Marian ay nakabalik ng maaga at naruroon na nakatingin.
Lubhang nalulubog siya sa akto habang binuhat niya ang mahinang joist ng kama patungo sa sliding door na naghihiwalay sa kanila at sa balkonahe. Bilang resulta, si Joyce na nakahiga sa kama at inaararo ng buong lakas ay nakatayo na ngayon na nakahubad ang likod na nakaharap kay Justin habang nakaharap sa salamin na pinto. Ang kanyang hilaw na balat ay dumididikit sa malamig na dampi ng salamin sa umaga nang maramdaman niya ang nag-aalab na sensasyon ng kanyang lalaki na pumasok sa kanya. Para siyang nag-iisang balse sa gitna ng walang awa na karagatan, na nagpapaikot-ikot sa awa ng mga alon. Hindi napigilan ni Joyce ang sarili dahil nilamon siya sa sandaling iyon. Humihingal siya at nagmakaawa, ngunit ayaw niyang tumigil ang pananabik. Sa halip ay nakaramdam si Justin ng panunuya sa kanyang mga pagsusumamo habang siya ay mas malakas na itinutulak sa kanya, ng paulit-ulit. Ang ekspresyon ni Joyce ay napalitan ng orgasmic na kaligayahan. Ang sliding glass door ay nanginginig at nag-vibrate ng malakas, nagbabantang masira anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang tunog ng pagtatalik mula sa mag-asawa, ang helenghing at hingal, ay malinaw na narinig sa paligid ng estate, lalo na ng tatlo na nasa ibaba. Parang kulog sa kalangitan sa gabi. Natigilan si Marian sa kinatatayuan. Tinitigan niya ang silid ni Justin sa ikalawang palapag, unti-unting nanginig ang kanyang katawan. Nanghina ang kanyang mga paa dahil nawala na siya ng kakayahang tumayo. Kamakailan lang ay nirelax niya ang kanyang mga reserbasyon para kay Justin, para lang mag-freeze ang lahat para lang mabagsakan ng sledgehammer. Si Marian ay nataranta at nataranta. Ang tanging naramdaman niya ay ang puso niyang nadudurog sa maliliit na piraso sa bawat maririnig na helanghing na nagmumula sa itaas. Kaya ganoon iyon. Nagmamadali siyang bumalik sa Central City na may dahilan ng pagharap sa mga usapin ni Joyce. Tama nga sigurong hindi ako nagtanong. Isip ni Marian. Agad na napagtanto ni Marian kung gaano katanga para sa kanya ang manatili sa ibaba sa kanyang sariling tahanan, lalo na pagkatapos niyang umalis ng isang araw ng mas maaga para bumalik. Paano naging walang kabuluhan at walang saysay ang lahat? Pakiramdam niya ay tuluyan nang napatay ang kanyang damdamin. Walang dapat ipagdalamhati. Siya lang naman ang nahihirapan tungkol dito. Matapos ang matinding kirot na naramdaman niya, halos hindi niya napigilan ang sarili sa paghimatay. Nang hihina, nagsimula siyang pumasok sa isang walang emosyong ulirat. Matapos masaksihan mismo ang kanyang mga aksyon na nagresulta sa eksaktong mga kahihinatnan na kanyang inaalala, si Rebecca ay tumalikod sa kanyang manugang sa kahihiyan, hindi makatingin sa kanya sa mga mata. Kasalanan kung payagan si Joyce na manatili, lalo na ang panatilihin siya sa silid ni Justin. Ginawa ito ng bastos na ito sa pinakamasamang oras na posible. Gaano kaina ang kanyang pagtitimpi. Nalungkot si Yuna habang nakatingin sa kanyang ginang, mapatla na parang multo. Pakiramdam niya ay tinutusok ng mga karayom ang kanyang puso. Hinihiling lang niya na kaya niyang tiisin ang sakit na nararamdaman ni Marian. Ito ang unang pagkakataon na labis na nagalit si Yuna kay Justin nang may ganoong puot. Ang young master na iyon na dati ay mukhang kagalang-galang, ngayon ay lubhang nakagigimbal sa kanyang mga mata. Ang mga ingay ay tila hindi natapos. Nadama ni Rebecca na maaaring lumala ito, kaya huminga siya ng malalim at binasag ang yelo. Marian, sa tingin ko. Nanay. Marian sa kawalan ng anumang emosyon, putulin siya. Nalaman ko lang na may mga apurahang bagay akong dapat asikasuhin sa kumpanya. Hindi ako mag-aalmusal. Nang matapos, kinuha ni Marian ang kanyang bag mula sa pagkakahawak ni Yuna at dumiretso sa garahe. Iniwan ni Rebecca ang kanyang mga salita sa kanyang lalamunan, hindi natapos na sabihin ang alam niyang walang saysay. Si Marian ay mukhang walang nangyari habang tahimik niyang itinataboy ang kanyang Bentley palabas ng garahe. Kumaway siya at dahan-daang umalis sa estate. Tumangala si Rebecca sa asul na kalangitan na lumiwanag mula sa isang buong gabi ng ulan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ito ay malungkot pa rin tulad ng kahapon. Sa isang maburol na lugar malapit sa lumang bahagi ng Central City ay nakatayo ang isang luma at maluwang na patio. Mula sa labas ay binanggit nito ang vibe ng sinaunang panahon, ngunit dahil sa patuloy na pangangalaga, ang kagandahan at kasiningan ay tumayo sa pagsubok ng panahon. Sa gitna mismo ng lahat ay isang study room. Ang mga hilera ng tila walang katapusan na mga libro ay nakadek sa mga stand. Isang matandang ginoo na may tininang itim na buhok ang nakaupo sa study table, nakasuot ng lumang army coat.
Sa kanyang mga kamay ay isang litrato. Nawala sa isip niya ang oras habang nakatitig sa litrato. Ang liwanag ay kumikislap sa matandang Ginoo na nagbibigay liwanag sa kanyang lukot at kulubot na mukha kasama ang naninilaw na larawan. Sa larawan ay isang medyo mas bata na lalaki, may hawak na isang preschooler na malinaw na nag-e-enjoy sa kanyang presensya habang ang isang masayang dalaga ay nanunood mula sa gilid. Nakarinig ng mga katok sa pinto. "Pasok," sabi ng matanda habang tumutugon niyang itinago ang larawan sa isa sa mga drawer ng desk. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting suit ang nakatayo sa tabi ng pinto nang bumukas ito, ang kanyang mukha ay parehong malungkot at solemna. Pumasok siya sa study at yumuko sa matanda bilang paggalang. "Pare, nakipag-usap ako sa aking kapatid na babae at bayaw. Kamusta ang ate mo?" Hinawakan ng nakababatang lalaki ang kanyang mga kamao at sinabing, masakit sa kanya ang mawala ng isang anak. Namatay siya kaagad pagkatapos, at nang magising siya ay sumisigaw siya at umiyak ng husto, at hiniling na makita ka, ama. Sinabi ko kay brother-in-law na huminahon, hindi lahat ay tila. Naniniwala ako na hindi sila dapat masangkot sa paghihiganti ng mas malalim dito, o sa paghahanap nito. Tumango ang matandang lalaki, at sinabing, Ivan, paano mo nakikita ang pangyayaring ito? Hindi ako masyadong sigurado, ama. Sa panlabas ay malinaw na si Justin mula sa angkan ng Gibson ay ang nagpapatay sa kanya, ngunit pagkatapos ay isang kahangalan na isipin na papayagan ng mga Gibson si Justin na gawin ang anumang gusto niya. Ngunit, ang ebidensya ay laban kay Justin dahil walang mga palatandaan ng pagkakasangkot ng third party. Napangiwi ang matandang Ginoo habang bumaantong hininga. Si Gavin ay isang marangal at mapagkakatiwalaang tao. Sa maraming taon na kami ay nagtutulungan, hindi ko pa siya nakikitang sumuko sa ganoong kababa at kahabag-habag na paraan. Hindi alintana kung ginawa ito ng kanyang apo, kung walang sinuman mula sa angkan ng Gibson ang lalabas para umangkin ng pananagutan, paninindigan ko na malamang na hindi ang batang Gibson ang gumawa nito. Isang matinding kalungkutan ang bumalot sa mukha ni Ivan. Kung hindi siya, kung gayon, sino? Baka mayroon silang isang buto upang kunin sa ating angkan. O maaaring ito ay isang setup para maniwala tayo na ang mga Gibson ay sangkot upang magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Si Martian, ngunit kumikinang ang matalim niyang mga mata. Ano man ang dahilan, ang salarin ay dapat na lubos na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan. Ang tunay na pagkakakilanlan at background ni Justin ay inilihim sa karamihan ng mundo, at sa Central City, halos walang nakakaalam kung sino siya. Kabilang sa 4 na dakilang angkan, kami ay kilala sa pangangalap ng mga intelihent at mga insight hanggang sa mga partikular na detalye, ngunit hindi kasama kami, tanging ang angkan ng Gibson at mga impormante lamang ang nakakakuha ng kanilang kaalaman sa stroke kahit saan. Ang swerte ay makakamot lang sa ibabaw, hindi banggitin ang tangklan. May isang tao sa anino na nagbabalak na ipaglaban ang ating mga angkan sa isa't isa. Siguradong umaasa sila sa atin upang pukawin ang isang malaking bagay. Maingat na sinala ni Ivan ang mga posibilidad at gumawa ng matalinong hula. Pwede ba ang angkan ng Collins? Si Marking Collins ay naging general na ngayon ng Red Flame Iron Brigade. Alam na niya ang lahat ng dapat malaman. Pero parang hindi tama iyon dahil mukhang medyo konektado siya kay Justin. Walang malinaw na motibasyon para sa kanya na kumilos. Bukod pa rito bilang general ng Red Flame Iron Brigade, ito ay para sa kanyang pinakamahusay na interes, maliban kung matuto siya sa mababang profile. Ang hinalinhan, si Zachary, na lihim na dinala ni Hongmeng. Nang marinig ang pangalan ni Zachary, namula ang mga talukap ni Martian. Walang gaanong kahulugan para kay Marking Collins na gawin ito, ngunit maaaring may gumagamit ng kapangyarihan ni Hongmeng sa kanilang kalamangan. Sa kakayahang mag-isa na patalsikin sa trono ang general ng Red Flame Iron Brigade, walang dahilan para hindi sila humabol sa ibang tao. Maliban sa ating dalawa, mabibilang ko sa aking mga kamay ang bilang ng mga tao na maaaring may kakayahang malaman ang lihim na iyon, ngunit alam na alam ni Hongmeng ang tungkol dito. Zenica. Napangiwi si Ivan sa matinding pagkabalisa, hindi makilala ang wire puller sa likod ng mga eksena. Sa ilalim ng madilim na ilaw, ipinikit ni Martian ang kanyang mga mata at nag-isip sandali. Nasaan si Duncan nang mangyari ang lahat ng ito?
Nang marinig ang pagbanggit ng kanyang anak, dali-daling sumagot si Ivan, kasalukuyang nakadeploy ang bata sa Vietnam sa isang misyon upang pabagsakin ang ilang nakatakas na mga bilanggo. Dapat ay bumalik siya sa loob ng ilang araw. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa insidente tungkol sa kanyang pinsan na kapatid kung sakaling maging sensitibo siya tungkol dito, patuloy ni Martian, ihanda mo ang sasakyan, pupunta ako sa Gibsons. Ang ari-arian ng Gibson clan. Natigilan si Ivan, hindi maintindihan ang intensyon ng kanyang ama. Hiniling ni Martian, gawin ang sinabi sa iyo. Makikipag-inuman ako sa iyong tiyo Gibsons, huwag kang mag-antala. Agad na ginawa ni Ivan Lee ang sinabi sa kanya, ngunit kinwestiyon niya ang intensyon ng kanyang ama sa kanyang isipan. Ang kanyang apo ay maaaring pinatay ng isang tao mula sa angkan ng Gibson. Paano pa siya magkakaroon ng lakas ng loob na uminom ng tsaa kasama sila? Kahit na isang malaking kaguluhan ang nagaganap sa Central City, walang napansin si Justin sa Stonegate. Ang pagkakakilanlan ng salarin sa likod ng pagpatay kay Melvin ay hindi mahalaga sa kanya. Matapos ang kanyang matinding sesyon kay Joyce ng mahigit kalahating oras, bigla niyang naalala na naghihintay sa kanya ang dalawang matanda sa ibaba para kumain. Nagbihis ang magkapareha habang magkatabing bumaba. Pagdating sa hapagkainan, gayunpaman, napansin nila na ang dalawang matanda ay kitang-kita sa kasuklam-suklam na mood. Nababagabag si Justin. Naalala niya na medyo jolly pa rin sila kanina. Nagulat siya kung bakit mabilis itong umikot. Parang may pumasok sa bahay. Ano ba, hindi man lang nila napansin ang pagbaba ng dalawa. Inay, ano pong nangyayari? Nilapitan ni Justin ang kanyang ina at habang nagtatanong siya ng may pag-uusisa, kasama si Joyce. Hindi man lang umangat ng kalamnan si Rebecca habang bumubulong, dumating si Marian kanina. Marian! Di ba nasa Europe pa siya? Hinanap ni Justin ang kanyang mga alaala. Natatandaan niya na may narinig siyang kotse na umaalis sa bahay, ngunit napakalalim niya sa kasiyahan para hindi mapansin. May pumasok sa isip ni Joyce habang ang kanyang mukha ay namutla. 1,000 emosyon ang dumaan sa kanyang mga mag-aaral na parang kidlat habang hawak niya ng mahigpit ang kanyang manggas. Nabanggit niya na maagang natapos ang trabaho sa Europe kaya nag-reschedule siyang bumalik ng mas maaga. Gusto niyang mag-almusal bago siya umalis para sa trabaho, ngunit umalis ng maaga dahil may nangyari, walang emosyong sagot ni Rebecca. Napatingin si Justin sa mga ekspresyon ni Rebecca at Yuna. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanilang pasensya na itinulak sa mga limitasyon, na tila say subog ito anumang minuto. Na dahil dito ay humantong sa ito sa wakas na pagsasakatuparan. Agad na nagalit si Justin sa kanyang sarili. Sinabi pa niya kay Marian sa Paris na kailangan niyang tulungan si Joyce sa ilang mga bagay, ngunit umuwi na lang siya nang mapagtanto na nagkikita sila sa kanyang bahay sa umaga. Iyon isang bagay na kahit si Justin ay hindi mapapatawad. Ano man ang dahilan kung bakit nagpatuloy si Joyce ng gabi sa kanyang silid, para sa kanila na gumawa ng gayong pagtataksil sa sikat ng araw ay isang brutal na pakikipagtagpo kay Marian. Ang minsang naramdamang frustration at bottled na galit sa pag-iisip kay Marian ay naging pagsabog ng guilt na nararamdaman niya sa sarili niya ngayon, na mas ikinabigo niya. Dapat ba akong humingi ng tawad sa kanya? Pero baka mas malala pa. Sa sandaling ito, si Joyce sa likuran ay nahihiyang bangulong, ako. Dapat na pumunta ngayon. Tita, Yuna. I'm so sorry. Nasa po ang tiyan ni Joyce pagkatapos niyang maunawaan ang sitwasyon, at sinusubukang humanap ng paraan para makawala sa ari-arian, lalo na sa malalamig na tingin ni Rebecca na nagnanais na magtago siya sa isang butas ng kuneho. Sina Rebecca at Yuna ay maliwanag na walang intensyon na panatilihin siya sa paligid. Ang pag-iingat nila sa kanilang mga iniisip ay isa ng magandang tanda ng pagpigil. You should call someone to pick up you. Take care. Noong una ay gusto siyang paalisin ni Justin ngunit bigla niyang binawi ang kaisipang iyon dahil wala ng kondisyon ang kanyang dalawang matanda na magtiis pa. Natarantang tumango si Joyce habang nagmamadaling tumakbo papunta sa pinto nang wala sa oras. Pagkaalis niya, si Justin ay nakaugat sa lugar na iyon, muling sinusuri ang kanyang mga pagpipilian sa buhay, bago bumalik sa hapagkainan at nagsimulang maghanda ng almusal. Sa kalaunan ay nawala ng pasensya si Yuna habang nasaksihan niya ang walang kabuluhang ekspresyon ni Justin.
Young master, wala ka ba talagang nararamdaman? Nilamon ni Justin ang pagkain sa kanyang bibig at bumaantong hininga. Nababalisa. Wala nang saysay ngayon. Pupunta ako sa kumpanya pagkatapos nito para makipagkita kay Marian at ipapaliwanag ang buong pangyayari mula simula hanggang matapos. Wala na talaga akong magagawa ngayon. Umiling si Rebecca at sinabing, ngayong narating mo na ito, wala ka nang masasabi pa. At least kaya kung maging tapat tungkol dito. Ngumisi siya sa sarili. Maaaring matagal na niyang sinabi kay Marian na hindi siya susuko sa iba pa niyang mga babae, ngunit simula noon, buo pa rin ang kanilang relasyon. Hindi niya matukoy kung kailan nagsimulang tanggapin ni Marian ang lalaking iyon, ngunit alam niyang ang tanging paraan na posibleng magkaroon siya ng pagkakataong suyuan ang bagyo ay ang maging tapat sa kanya. Kahit na hindi ito nasaksihan ni Marian ngayon, sa ibang araw sa hinaharap ay baka matisod pa rin niya ang pakikipagtalik nito sa ibang babae. Matibay ang prinsipyo niya na hinding-hindi siya papayag na ma-sideline ang kanyang mga manliligaw sa kanilang mga relasyon. Hindi patas para sa kanya na iba ang pakikitungo sa mga babaeng nagmamahal sa kanya. Kaya't kung paano ito magwawakas ay nasa kamay ni Marian. Wala siyang pinagsisisihan. Nilinis niya ang mesa ng pagkain na walang matitira. Napakarami niyang kinain na parang gutom na demonyo na mukhang hindi siya naabala kahit kaunti. Nang matapos siyang kumain, tumayo siya, nagpaalam sa dalawang matanda at nagmarcha palabas ng estate. 566. Sa loob ng patio ng distrito ng militar ng Gibson Clan sa Central City, si Gavin ay nakasuot ng kanyang karaniwang kulay abo na damit, kasama ang kanyang pares ng mga secator, na pinuputol ang mga tinutubuan na sanga sa kanyang hardin. Ang kanyang paningin ay hindi tulad ng dati, na ginagawang mas mahirap ang tila simpleng gawaing ito sa bawat araw. Hindi masyadong malayo sa stone table ay si Moshan, na tinatanggal ang kanyang Amerikana sa isang kalmado at nakolektang paraan, na inilalantad ang kanyang guhit na kamiseta, habang matyaga niyang hinihintay na matapos ang kanyang matandang kaibigan sa kanyang nakagawiyang bonsai tapestry. Tahimik siyang nakamasid sa kanyang tasa ng tsaa sa isang kamay, naghihintay na magsalita. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na tulad nito ay hindi maaaring madaliin. Sa tapat ng patio ay nakatayo si Sonny Ang, na tahimik na humahajijek sa sarili habang pinagmamasdan ang dalawang ginoo. Walang makapagsasabi kung ano ang ikinatutuwa niya. Pagkalipas ng humigit kumulang 15 minuto, sa wakas ay nagpasya si Gavin na ang kanyang puno ng boxwood ay magandang puntahan. Ito ay pinutol sa isang kasiya siyang makinis na bilog. Pagkatapos ay nagpasya siyang mamasyal sa stone garden table, ibinaba ang kanyang mga secator, at umupo sa tapat ni Moshan. Humigop siya ng mainit na tsaa at dahan-daang nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga, na para bang katatapos lang ng isang mahirap na araw. Sa kaibahan, ang kanyang mukha ay maliwanag at mapagmataas, habang siya ay casual na tumingin sa kanyang halaman ng boxwood at kontentong ngumiti. Itong mga halaman na nakikita mo, huwag mong isipin na walang kabuluhan na putulin mo sila paminsan-minsan. Maaaring hindi ito gaanong nagbago, ngunit kapag pinutol mo ang mga ito ay mapapansin mo kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito, haha. Parang kinakausap ni Gav ang sarili niya. Siya ay labis na nasiyahan sa kanyang mga kasanayan sa paghahardin, ngunit mabilis na binago ni Moshan ang pag-uusap. Bueno, wala akong gaanong pasensya at lakas ng loob na harapin ang aking mga halaman, hinihikayat ko ang mga tagapaglingkod na hawakan ito para sa akin. Ngunit sumasang-ayon ako na ang mga halaman na ito ay dapat na regular na putulin. Kaya lang, hindi ako kailanman nagkaroon ng gana na gawin ito sa aking sarili. Kung ang isa sa kanila ay talagang sumakit sa akin, maaari ko lang itong bunutin. Nako, huwag mong gawin iyan, biglang nakipagkamay si Gavin at sinabi, hindi madali ang paglaki ng isang puno sa isang yugto kung saan maaari itong putulin, kung pumutol ka ng sanga, nandoon pa rin ang puno. Kung pinutol mo ang puno, nandoon pa rin ang mga ugat. At marahil kahit na ang mga ugat ay konektado sa iba pang mga puno, at maaaring hindi mo malalaman kung anong mga biyayang manggagaling sa isang puno. Kung ang isang tao ay handang alagaan ito at panatilihin ito, ang kaunting pagsusumikap ay maaaring sulit. Si Moshan ay humigop ng tsaa, na humantong sa isang nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha, habang sinabi niya, "Yang, ang iyong tsaa ay talagang napakayaman." Haha, Lee,
Ang matandang kaibigan ko, kung talagang gusto mo ito, maaari mong ibalik ang ilan dito. Ang mga dahon ng tsaa na ito ay hindi sikat o mahal na tatak, ang mga ito ay inani lamang at inihaw mula sa ilan sa mga puno ng tsaa sa dati kong hardin. Namumuhay ako sa matipid na pamumuhay nitong mga taon. Kung gusto mo talagang matikman ko ang masarap na tsaang iyon na nagkakahalaga ng ilang libong halaga ng pera. Umiling si Gavin at sinabi. Masayang sumang-ayon si Martian. Well, ang matipid na buhay ay mas nababagay sa atin, sa edad na ito, sino ang nakakaalam kung gaano katagal natin matitikman ang katanjay tanging pagkain. Natatakot ako na baka hindi ito kayanin ng dati kong lakas ng loob. Paano kung yayain ko si Ivan na magdala ng ilang adobong gulay bilang kapalit ng iyong sariling tsaa? Ikaw na lumang bag, kukunin ko. Pero huwag mong hayaang mahuli kitang niloloko mo ako sa pagbili ng fermented vegetable sa isang tindahan. Hinding-hindi ako gagawa ng trick na mukhang hindi ka panipaniwala. Binigyan siya ni Masha ng mataimtim na tingin. Katulad noon, nagsimulang mag-usap ang dalawang matatanda tungkol sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga hardin. Tulad ng ibang mga matandang kaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Kung ang isang tao ay sumisipsip sa kanilang pag-uusap ay maaaring isipin ng isa na sila ay nauupos. Tungkol sa insidente kung saan pinatay si Melvin at ang pagtugis ni Justin, hindi sila nabanggit kahit kaunti. Sa punong tanggapan ng yelo ng Stonegate, na puno ng mga sasakyan ang mga lansangan habang ang mga tao ay nagmamadaling pumunta sa kanilang trabaho sa umaga. Mula noong matagumpay na produksyon ng Yellow International ng isang ultra-modernong material, 4 na beses ang kita, at 2 beses na bumalik ang stock ng kumpanya mula sa nalalapit nitong kamatayan, na nagangat sa kumpanya sa bagong taas. Noon sa panahon ng all-out stock market war, ang Yellow International ay naglabas ng halagang 50 bilyong cash, na pinaburan ang mga alon, na pinatutunayan kahit ang pinakamalupit na kritiko na mali tungkol sa kung ano ang una nilang itinuturing na isang hindi matatag na kumpanya sa istruktura. Ipinagmamalaki ng kasalukuyang Yellow International ang isang napakataas na bilang ng mga fresh graduate na aplikante na lahat ay nakikipaglaban upang makakuha ng pwesto para sa kanilang mga kinabukasan doon. Kahit na ang mga high-level na executive mula sa kanilang mga kakumpetensya ay nagpahayag ng kanilang mga interes sa paglukso ng barko. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagpalakas ng ego ng mga empleyado ng Yellow, na ipinagmamalaki ang tungkol sa kanilang trabaho doon. At natural, bilang kanilang pinuno, si Marian ay isang target ng mataas na papuri at pagsamba, na naging isang charismatic na espiritual na pinuno sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Ang fan club ni Marian, ang washing powder, ay lumago sa pangalawa, kahit na posibleng kaga sa mga idolo ng Zeneca. Ang Yellow Entertainment ay nagkaroon ng maraming kapana-panabik at kahit na katawa-tawa na mga plano upang hubugin si Marian na maging isang tanyag na tao, na ginagamit ang tagumpay at katanyagan na taglay niya. Malinaw na lahat sila ay mga ideya at plano lamang na walang resulta. Pagkatapos ng lahat, sino ang may lakas ng loob na i-market ang taong namamahala sa kumpanya bilang isang produkto? Sa gitna ng tagumpay, si Justin bilang direktor ng Yellow Entertainment ay natural na alam ang tungkol sa sitwasyon. Pero sa isip niya, baliwala man lang. Kung tutuusin, hindi niya akalain na ang malaking kita ay halos walang epekto sa kaligayahan ng kanyang asawa. Sa halip, ang kanilang relasyon, isang mas mahalagang issue, ay nasa punto ng pagkasira nito. Pagkatapos magmaneho ng malayo mula sa bahay, sumakay si Justin ng elevator diretso sa itaas na palapag patungo sa opisina ng CEO. Sa labas mismo ng elevator ay nakatayo ang aide ng CEO, si Danica Wu, na nakasuot ng itim na one-piece tube skirt. Mukhang may hinihintay siya. Noong ilantad ni Justin ang relasyon nila ni Malcolm Lee, mas lihim siyang napupuot sa kanya, dahil lagi niyang iniisip na ito ay isang lihim na itinatago. Hindi niya alam na matagal na itong nalaman ni Marian, ngunit nanatiling tahimik para sa kapakanan ng kanyang reputasyon. Nang makilala si Justin, naging malamig ang tingin ni Danica at mariing bamulong, hinihintay ka ni Boss Lysander. Pumasok ka. Talagang nagulat si Justin nang marinig iyon dahil inaakala niyang naroon siya para pigilan siya. At saka, naghihintay doon si Danica para lang papasukin siya. Gusto ni Marian na pumasok ako.
Nag-alinlangan si Justin at inulit para sa kumpirmasyon. Si Danica ay halatang lumala. May nakikita ka bang ibang Justin dito? Sinabi ng boss na ang tanging tao na gusto niyang makilala ngayong umaga ay ikaw, kaya ako nakatayo dito. Lalong naguluhan si Justin. Ano ang nasa isip niya? Hindi ba siya galit sa akin? Bakit niya ako hihintayin ng ganito? Gayunpaman, sanay na siya sa mga gusot at masalimuot nitong pag-iisip na hindi tumutugma sa matigas nitong ekspresyon sa mukha. Inaasahan lang na maguguluhan siya sa kanyang intensyon. Sinubukan ni Justin na tipunin ang kanyang mga iniisip habang naglalakad siya sa pasukan ng opisina ng CEO at kumatok. Pumasok ka. Ang boses ni Marian ay tila malutong at kaakit-akit tulad ng dati, na walang bakas ng galit o kaguluhan. Ang kanyang kalooban ay muling hindi mahulaan. Ang katahimikan na nararanasan niya sandaling ito ay hindi katulad ng senaryo na hinulaan niya, at ito ay labis na ikinabahala sa kanya. Ngunit ngayong nakarating na siya rito, wala nang oras para umatras at muling gawin ang kanyang paglapit, kaya sa makapal niyang balat ay maingat niyang itinulak ang pinto, at tumuloy sa napakalaking office suite. Hindi nagbago ang opisina. Ito ay malinis at maayos, maluwag at eleganteng. Aside from the decorative potted plants, walang nagbago. Si Marian ay nakasuot ng beige na British fall coat habang nakatayo sa tabi ng kanyang mesa habang ang dalawang kamay ay nasa ibabaw nito, nakatingin mismo sa ilang malalaking blueprints dito. Isinara ni Justin ang pinto sa likod niya at naglakad patungo sa kanya, napansin ang blueprint na pinagtutuunan niya ng pansin ay para sa isang gusali sa halip na damit gaya ng una niyang inaasahan. Nagkaroon ng lipis na awkwardness sa hangin na nagudyok kay Justin na gumawa ng peking ubo. Napatingin siya kay Marian. Mahal kong asawa, sinabi ni Danica na hinihintay mo ako. Iniwasan ni Marian ang kanyang tanong at itinuro ang blueprint at walang tigil na nagtanong, ano sa palagay mo ang mga disenyo? Ha? Si Justin ay dismayadong lumapit dito, at maingat niyang itinoon ang mga blueprint. Mayroong madaling higit sa 3 sa kanila doon, na alinman sa mga gusali ng estate o ilang bagong istruktura na ilang palapag ang taas. Pinagsama ng mga disenyong arkitektura na ito ang parehong silangang dimensyon na may mga kanluraning aspeto, tulad ng mga bilog na haligi at talim na bubong, na nagpapalabas ng isang overtone ng craftsmanship at sophistication. Ito ay malinaw na hindi basta-basta disenyo ng mga arkitekto. Ang mga gusali ay malamang na malalaking resort. Tila napaka-moderno at makabagong mga ito, ngunit mahirap itong kumpletuhin ng walang maagang pamumuhunan na higit sa 1 bilyon. Well, ito ay medyo maganda. Ngunit bakit mo tinitingnan ang mga ito? Si Justin ay labis na nababalisa. Wala siyang pakialam sa mga blueprint na ito sa ngayon, ang gusto lang niya ngayon ay ayusin ang kanyang mga iniisip at ilagay ito sa mga salita. Magtagumpay man o hindi, nandito lang siya para sa kanyang kapatawaran. Gayunpaman, si Marian ay masigasig na lumiwanag sa hangin. Mabuti. Masyadong pangkalahatan iyon, kailangan mong maging mas tiyak. Napaawang ang bibig ni Justin. Bakit ako nagsasalita dito tungkol sa mga ulat sa trabaho? Hindi ba ako pinatawag para pag-usapan ang tungkol sa pamilya namin? Well, sino ba ako para sabihin kung ito ay mabuti o hindi? Ang alam ko ay malaki ang gastos nito, at kung gumastos ka ng sapat, maaaring maging maayos ito. Si Justin ay nagmamadaling pumasok. Inangat ni Marian ang kanyang ulo, bahagyang nasaran ng loob at sinabing, anong klaseng loika iyon? Kung ito nga ang sinasabi mo, maaari ko ring kanselahin ang proyekto, para makaipon para sa hinaharap, mas mahal na proyekto, hindi ba? Medyo nabagabag si Justin. Talaga bang makikipagtalo sa akin ang babaeng ito tungkol sa pagtatayo ng mga proyekto? Buti na lang, hindi ko na kaya. Kung magpapatuloy ng ganito baka makalimutan ko talaga kung ano ang pinunta ko dito. Dumiretso siya sa punto at sinabing, Marian, naiintindihan ko na hindi maganda ang pakiramdam mo ngayon, kaya dapat na nating itigil ang pagtatalo at pag-usapan. Alam kong baka hindi ka na maniwala sa akin, pero gusto ko lang sabihin na ang mga bagay na nasaksihan mo kaninang umaga ay hindi eksakto tulad ng iniisip mo.
Alam kong mali rin ako pero kagagaling ko lang talaga sa bahay, bago iyon. Bago niya matapos ay pinutol siya ni Marian. Bahagya niyang ipinilig ang ulo at bumantong hininga. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng anuman, hindi na sana ako bumalik sa Stonegate para lang sa maliit na gawaing iyon. Hindi ka magsisinungaling sa akin tungkol dyan. Talagang nagulat si Justin, hindi siya kasing kitid ng isip gaya ng inaasahan niya. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, bakit galit na galit siyang umalis ng bahay at pumunta sa kumpanya? Hindi mapakali si Marian sa naramdaman ni Justin habang naglalakad siya papunta sa bintana at nakatingin sa malayo. Nakita niya ang mga masikip na skyscraper na nakikipaglaban para sa kanilang mga bahagi sa kalangitan, at maliliit na kalsada na kasing laki ng kanyang mga kuko sa ibaba. She went silent for a moment, and calmly proceeded, "Originally ako lang ang dapat sabihin kaya hindi na kailangang ituloy, pero ngayon parang kahit ayaw kong marinig, sasabihin mo pa rin. So I guess mauna na ako." Lumitaw si Maria na magaan at maangin mula sa likuran. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng pagkabalisa, ngunit ito higit pa sa katahimikan na dumating pagkatapos ng bagyo. "Justin, naaalala mo pa ba noong unang pumunta si Lester sa aming lugar at kung ano ang ginawa mo noon?" Nagalit si Lester at binugbog mo siya, na humantong sa The Wistmaster na iyon na pumunta sa tabi ni Karen para humingi ng buhay para sa kanya. Sa huli, kinailangan ni Oscar na manindigan para sa kanya at inamin na si Lester ay pinsan niya para sa iyo lamang. Nang malaman ko na si Lucille ay bahagi ng angkan ng Lysander, talagang nasira ang mood ko at hindi ko na masyadong inisip iyon. Ngunit pagkatapos noon ay naisip ko na, hindi ordinaryong tao si Lester at ang The Wistmaster, ngunit hindi man lang sila may kumpara sa iyo at ipinakita mo talaga sa lahat noong araw na iyon kung gaano ka kagaling. Masasabi ko pa nga na ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang matinding pagkabigla sa pagitan ko at sa iyo. At noong araw na nakilala ni Oscar si Lester bilang pinsan niya, bigla mo na lang siyang pinakawalan. Sa pagkakataong iyon ay mahulaan ko na ang tunay mong pagkatao. Ngunit dahil hindi ka masyadong sabik na tanggapin iyon, nagpasya akong itago ito sa sarili ko. Habang isinalaysay ni Marian, paulit-ulit na namangha si Justin. Palagi siyang parang wala siyang pakialam, ngunit ang mga bagay na itinatago niya sa kanyang sarili ay talagang kapansin-pansin. Gayunpaman, nagplano ako laban sa kanila at winasak ang parehong negosyo ng Changlin Media at ng angkan ng Cole sa proseso at nasangkot sa isang balak na paghihiganti nina Billy Zheng at Simon Cole. Maaaring iniisip mo, bakit ang isang malambot na batang babae ay nagnenegosyo ng napakatindi at walang awa, at handang ilagay ang kanyang sariling buhay sa paraang masama. Tinanggihan kong kilalanin si Zachary bilang aking lolo, ngunit alam kong hindi niya ako pababayaan kung ako ay nasa gulo. Noon ko naisip na dapat ay nakatali ka sa pangkat ni Zachary kahit papaano baka ipinadala ka niya para protektahan ako, hindi mahalaga sa akin basta may isang taong haharap sa aking mga hadlang. Sa puntong iyon, lumingon si Marian at hinarap ang tunay na namangha na si Justin at nagbigay ng magiliw na ngiti. "Justin, naaalala mo ba kung ano ang sinabi ko para maalis ang iyong ulo noong pinatay mo sina Billy Zheng at Simon Cole?" "Oo, gusto ko." Matapang na sumagot si Justin, "Sabi mo, pareho tayong makamandag na alakdan. Tayo lang ang makakasira sa sarili natin." "Oo." Walang kamalay-malay na ginalaw ni Marian ang kanyang mga balikat, na para bang pinipigilan niyang humajejek. "Justin, tulala ka? Alam mo yun. Ang kwento ko lang para lokohin ang bata. Hindi ko akalain na maniniwala ka rin. Justin, sa tingin mo ang isang tulad ko na hindi pa nakakita ng patay na tao sa buong buhay niya ay madaling tanggapin ang isang lalaking literal na dumurog sa utak ng isang tao, sa harap ng aking mga mata." 567. Nang marinig ang mga salita ni Marian, nagdilim ang mukha ni Justin habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi tiningnan ni Marian ang mukha ni Justin. Lumingon siya at sinabi sa malamig na tono, "Nagsinungaling ako sa iyo. Labis akong natakot nang malaman kung pumatay ka. Sana ay umalis ka na lang at dalhin ang walang humpay na pagpatay na ito sa iyo."
Alam mo ba kung gaano ka kakilakilabot para kang isang mamamatay tao na demonyo, na puno ng dugo ang katawan, at pakiramdam ko balang araw ay ako ang nasa kabilang bahagi ng iyong kamay. Medyo nginginig ang boses ni Marian bago siya huminga ng malalim. Pero hindi kita kayang bitawan. Kung wala ka sa akin, sino ang magpoprotekta sa akin? Kung mayroon pang ibang angka na sasaktan ako, walang nakapaligid sa akin at sinasamantala nila iyon, hindi ba ako mamamatay ng walang kabuluhan? Mayroon pa akong ganoong kalaking kumpanya na dapat pamahalaan, napakaraming negosyong hindi natapos, sabi ni Marian, kaya, naisip ko ang tungkol sa kwentong dalawa. Lason, para hindi ka madamay sa akin, at hindi rin ako matatakot sa iyo. Sa kasong ito, maaari kang manatili at protektahan muli ako. Bagamat natatakot ako, at least, kasama kita dito, hindi ko kailangan. Pero, gumagawa ka pa rin ng mga kalokohan pagkatapos nito. Hiniling mo na tapusin ang kontrata natin ng maaga at hiwalayan mo ako kaagad pagkatapos nito. I felt lost that time. Kung maaga nating tapusin ang kasal natin, then I would be back to single. May mga lalaking papalibutan na naman ako na parang mabahong langaw. At saka, kung wala ka sa tabi ko, baka hindi ako makakatanggi kung pipilitin ako ni Zachary. Para sa akin, mahalaga ka pa rin, paano kita bibitawan? Lalo na kung napakarami mong mysterious na hindi pa nagagawa. Tahimik. Marian, tama na. Naramdaman ni Justin na ang kanyang dugo ay dumanak at nagbobomba sa kanyang buong katawan. Matalas na parang kutsilyo ang mga salita ng babae na tumutusok sa puso niya, parang hindi siya makahinga. Si Marian ay tila hindi siya pupunta. She burst into laughter and continued, "Enough. I'm going to say everything today." Bakit, hindi mo ba kayang panindigan? Hindi mo ba kayang panindigan kung gaano ako kabisyo? Hindi mo pa ba alam noon? Simula noon ay nagdisenyo ako para pabagsakin ang Changlin Media at Donghua Technology, pinaponte kita ni Thalia sa Hong Kong para maging flawless ang plano ko. Hindi ka ba nasa sasakyan noong araw na iyon, nang ilagay ko si Thalia sa panganib? Kung tutuusin, dapat ma-realize mo na isa akong walang prinsipyong babae, di ba? Ay, oo, at isa pa. Nagpunta ako sa base factory para inspection at mali talaga ang kalkulasyon ko. Hindi ko ine-expect na ganoon pala sila kadaring, pero dahil kasama mo ako, I took my chances for dinner with them. Finally, I met the idiots who want to harm me, but eventually they failed because of your existence. Nang bumalik tayo sa Stonegate sakay ng kotse, inaliw mo ako, at sinabing magagawa ko ito para makatulong sa mas karaniwang mga pamilya. Sa katunayan, gumagawa tayo ng magagandang gawa. Bumaba si Marian at ngumiti ng galit. She then shook her head and sighed. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ngayon, sa katunayan, ang may-ari ng pabrika ay mas tama kaysa sa iyong naiisip. Ginawa ko ang gobyerno at ang mga bangko na i-pressure ang kanyang pamilya. Ginawa ko ang lahat para makuha sila. Nagsinungaling ako sa iyo dahil nandyan ka, at sinabi sa iyo na wala itong kinalaman sa akin. Sa totoo lang, lahat ito ay bahagi ng aking mga pukana. Naaalala mo ba? Sinabi ko na sa'yo na businesswoman ako at hanggat hindi labag sa batas, hindi ako huhulihin, at may tubo, handa akong gawin ito, gaano man kabisyo at kalupit. Gagawin ko pa rin iyon. Kumpara doon. Mas simple para sa akin ang pagsisinungaling sa iyo. Lumubog ang mukha ni Justin. Bigla niyang naramdaman na banyaga na ang babaeng nasa harapan niya. Hindi pa tapos si Marian. Pagkatapos suriin ang pabrika, nagpunta kami sa Stonegate para sa hapunan at nagsimula kang magkwento sa akin ng marami tungkol sa iyong mga pagkukulang, na ginagawa mong parang gulo ang iyong sarili. I already guessed that you were trying to make a point, but I just wasn't sure what you are trying to say. I was so nervous at that time. Ang pinakakinatatakutan ko ay bigla mo na lang akong iwan. Nasanay na ako na ikaw ang magsusolve sa mga problema ko. Babalik ang mga bagay sa pagiging mahirap para sa akin kung magdesisyon kang umalis. Mabuti na lang at naiyak ako at iyon lang ang kailangan mo para sabihin sa lahat sa publiko na gusto mo ako.
Haha, hindi mo ba alam kung gaano ka katanga? Kung sinabi mong gusto mo akong hiwalayan at hiwalayan, wala akong paraan para pigilan ka. Alam ko naman na makabuluhan talaga ang pagkatao mo. Hindi naman ikaw ang hawker na inakala ko noong una, kaya wala akong magagawa. Pero, sinabi mo sa akin na gusto mo ako, isang taong ginamit at nagsinungaling sa iyo. Tumahimik ka. Pinutol ni Justin si Marian sa mababang tono ng boses. Nakakatakot ang hitsura ng kanyang mukha. Marian, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Lumingon si Marian at walang takot na tumingin sa mabangis na mukha ni Justin. I most definitely do. It is nothing but the truth after all. Dahil tayo na sa puntong ito, wala na akong dapat pang itago sa iyo. Dahil ang paghihiwalay natin ay isang oras pa rin, ang pagpapalam sa isang hanggal na lalaking tulad mo kung paano ka ginamit ay higit na mabuti. Matatapos mo na rin ang iyong pagsamba sa akin. Stupid. Humph. Naglakad si Justin patungo kay Marian at nginisyan. Si Marian ay hindi lumingon kahit kaunti. She was emotionless at parang hindi natinag. Aba! Isang malakas na sampal sa mukha. Sinampal ni Justin si Marian sa kanyang kaliwang pisngi. Medyo nahihilo lang si Marian. She then subconsciously reached out and grabbed her left cheek na pumipintig sa sakit. Mabilis niyang napagtanto na sinampal talaga siya ni Justin. Sinaktan mo ako. Si Marian ay nabigla. Ngumisi si Justin at sinabing, ito ang kabayaran para sa pagsisinungaling sa akin. Ang mga masasamang babae na tulad mo ay dapat tamaan. Napaluha si Marian at awkward na ngumiti. Oo. Dapat sinaktan mo ako. Tama ang ginawa mo. Smack. Isa pang sampal sa kanyang kanang pisngi sa pagkakataong ito. Naitulak si Marian sa lakas ng sampal sa mesa, halos hindi niya masuportahan ang kanyang katawan. Ngunit nagawa niyang hindi matamba at hinawakan ang kanyang namumulang kanang pisngi. Bigla siyang tumangala at nagtanong, ilang sampal ang dapat kong tiisin bago ko mabayaran? Mas mabuting tapusin mo ito ng isang beses, o patayin mo ako kung kailangan mo. Sumandal si Justin at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa katawan ni Marian sa ilalim niya. Wala pang 1 pulgada ang layo ng dalawa sa isa't isa. Ang buong sitwasyon ay maituturing na intimate kung hindi sa dahilan kung bakit sila nasa posisyon na iyon noong una. Sabihin mo na. Malamig na tinitigan ni Justin ang babaeng nakasandal sa mesa. Say what? Sumagot si Marian sa parehong tono. Sabihin mong mahal mo ako, sabi ni Justin. Bakit ako dapat? Kumikislap ang mga luha ni Marian. Dahil nasabi ko na gusto kita, sabi ni Justin, malakas ang loob. Natigilan si Marian saglit at umiling. Hindi kita gusto. Sampal. Isa pang sampal, ngayon ay nasa kaliwang pisngi na naman ni Marian. Sabihin mo na, sabihin mo sa akin na mahal mo ako, mekanikal na tanong ni Justin. Si Marian ay parang babaeng leopardo na gustong lumaban, ngunit hindi makagalaw dahil sa lalaking leon na nasa ibabaw niya. Nakangangalang siya at nagkunwaring wala siyang narinig. Smack! Isa pang sampal. Natulala ngayon si Marian. Ano pa bang gusto niya sa akin? Sabihin mo sambahin mo ako, sasampalin kita kung hindi. Si Justin, na parang sinapian ng demonyo, ay tumitig sa mga mata ng babae. Sa wakas ay hindi napigilan ni Marian na maiyak. Dalawang sunod-sunod na luha ang tumulo sa kanyang mukha at hindi niya napigilan. Para siyang walang magawa, binubuli na bata, ngunit walang tutulong sa kanya, dahil ang tanging taong tutulong sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan, ay walang awang sumampal sa kanya. Ikaw. Bastard ka, kahit bugbugin mo ako hanggang mamatay, hindi ko sasabihin. Bulalas ni Marian sa tonong humihikbi. Nag-iba ang ekspresyon ni Justin bago siya tuluyang lumayo kay Marian. Akala niya ay pinakawalan siya nito. Ngunit bigla na lang, kinuha ni Justin ang isang platinum tip pen mula sa kanyang mesa. Napagtantong may mali, hindi pinansin ni Marian ang sakit sa kanyang mukha at nagtanong, ano ang gagawin mo? Sinulyapan ni Justin ang babae at tumawa.
Dahil hindi mo sasabihin sa akin na gusto mo ako kahit na matalo kita hanggang sa mamatay, hindi ako makakaligtas sa paghampa sa iyo at hindi pagbayaran sa aking pagkakamali. May kailangan din akong isakripisyo. Habang sinasabi niya iyon, inihulog ni Justin ang ballpen sa kanyang puso. Crunch! Ang ballpen ay itinulak sa kanyang dibdib. Agad na natigilan si Marian. Hindi na kayang bumagsak ang kanyang mga luha. Tanging kalungkutan ang nakikita sa kanyang mga mata. Baliw ka ba? Bulalas ni Marian, at lumapit. Hinawakan niya ang braso ni Justin at nakita ang dibdib ni Justin, ang dugong dumadaloy pababa mula sa panulat ay nagparamdam sa kanya na parang umiikot muli ang langit. Ikaw. Bakit may ginawa kang katangahan? Walang pakialam si Marian sa kanyang reputasyon. Pulang-pula ang mukha niya at walang tigil siyang humagulgol. Si Justin ay mukhang pagod na pagod. Siya ay nasugatan ng husto at nakaramdam ng kahinaan. Gusto kita, pero sinaktan kita. Paano ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko tinitiis ang sarili ko sa pinakahuling parusa? Sino ba nagsabing ayaw ko sayo? Biglang sumigaw si Marian, bastard. Stupid. Idiot. Justin, you rogue. I like you. I like you, I like you. You. Bakit ang tanga mo? Napabuntong hininga si Justin at mapait na ngumiti. Or you just comforted me out of sympathy? Dahil ba namamatay ako? Napakamot ng ulo si Marian. Dahil sa pag-iyak niya, nahihirapan siyang magsalita. It was all my fault. I just want to anger you. It hurts. My heart hurt. I really like you. Justin, don't let anything happen to yourself. Look at all your blood. Bakit mo ako gusto? Hindi ba ako isang taong napakatanga para sa lahat ng oras na huhulog ako sa iyong mga panlilinlang? At, lagi akong hindi seryoso. Sabi ni Justin sa natitirang lakas habang ang kanyang mga labi ay namumutla. Gusto kita. Gusto ko talaga. Hindi ko alam kung bakit pero gusto talaga kita. Si Marian ay nababaliw. Nasa ganoong estado na siya, gayon pa man ay nagsasalita pa rin siya tungkol sa isang bagay na ganoon. Biglang ngumiti si Justin nang nakakatakot na parang nakakita siya ng $1,000,000 sa kalsada. Nang makitang maayos si Justin, sa wakas ay natanto ni Marian na tila siya ay nalinlang. Hoy, hindi mo alam kung bakit mo ako nagustuhan, pero hindi ba't iyon naman talaga ang tunay na pag-ibig? Naku, magaling kong asawa, gusto mo talaga ang asawa mo, no? Ha. Is stabbing myself once was all it took, it was really worth it. Haha. Ikaw. Manluloko ka. Nagsinungaling ka sa akin. Si Marian ay parehong masaya at galit. Bigla niyang napagtanto na si Justin ay hindi isang ordinaryong tao. Paanong madali lang siyang mamatay? Siya ay natakot sa kanya at agad na nag-alala tungkol sa lahat, at nawala ang kanyang cool na ganap. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Ang kanyang mga pisngi ay naging 2 pulang puff sa pag-iisip ng mga cheesy na salita na kanyang naibuhos. Hindi ito pinansin ni Justin at hinugot ang panulat mula sa kanyang sariling dibdib. Bagamat nababalutan ito ng dugo, kalamnan lang niya ang nasaktan. Kahit na si Justin ay bihirang mag-ehersisyo, ang kanyang malakas na pisikal na katangian ay halos agad na gumaling ng mga sugat. Nakangiting hinawakan niya ang malambot na katawan nito sa mga bisig at pinunasan ng mga halik ang malarosas nitong labi, tinatakpan ng laway ang mukha nito. Halos himatayan si Marian. Parang roller coaster ang lalaki. Sa sandaling ito, nilalaro niya ito na parang isang manika, niyakap siya ng mahigpit sa kanyang mga labi na umaakit sa kanya. Babe Marian, halos dinurog ang puso ko sa sinabi mo. Ngayon pantay na tayo. Nagalit ako sa'yo, at nasaktan din ako ng lubusan. Sa kabila ng pagsisinungaling sa akin at paggamit sa akin, itinago natin ang lahat ngayon. Just take it as your lovely husband stupidly wanted to use you. Ngunit para sa iyo, mahal na munting Marian, isang Korean drama na mahilig sa malagkit na bola at panatiko ng Hello Kitty, paano ako maniniwala kung gaano ka malupit ang iyong sarili? Napapikit si Justin at sinabi.
Nagpout si Marian at napagtanto na hindi siya kailanman nagtiwala sa kanyang mga salita sa simula pa lang. Hinihintay na lang niya ang trip niya. Tiningnan ni Justin ang galit at hindi nasisiyahang babae at nakitang medyo cute ito habang hinahaplos niya ang magandang pisngi ni Marian. Hindi namamalayan ni Marian na muli siyang sasampalin ni Justin at umatras. Ang malamig, parang iceberg na CEO na nakikita ng ibang tao tuwing weekdays, ngayon ay nagtatago na parang isang mahiyain at takot na kuting. Napakaamo ng babae matapos mapunit ang kanyang malamig na harapan. Nakaramdam si Justin ng bahid ng awa, at sinabing, "Uto, sinisikap lang kitang alisin dito. Huwag mong sabihin ang mga kalokohang salita na iyon. Magdadala ako ng panloob na enerhiya para maalis ang mga marka ng sampal sa iyong mukha. Kung hindi, paano mo maipapakita ang iyong mukha sa iba?" "Ah," sabi ni Marian. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinayaang ilagay ni Justin ang kanyang kamay sa kanyang mga pisngi, naramdaman ang init na nagmumula sa kanila. Maya-maya, nawala ang pamumula ng pisngi at naging maputi na naman ang balat niya. Naramdaman ang mahiwagang kakayahan ni Justin sa malapitan, mas nagulat si Marian kaysa nagulat. Sa pagtingin sa mukha ni Justin, mukhang nabighani siya. Maingat na sinuri ni Justin kung may bahagi ba sa kanyang mukha kung saan ang kanyang dugo ay hindi umiikot ng maayos, para lamang makita ang malalaking bilog na mga mata ni Marian na nakatingin sa kanyang sarili. Gulat na gulat, ngumiti siya. "Wifey, tingnan mo ang pangangailangan sa iyong mga mata. Nakikita ko na gusto mong mapabuti ang iyong relasyon sa iyong asawa, tama ba?" 568. Matapos marinig ang kasuklam-suklam na pagtatangka ni Justin na manligaw, inilibot ni Marian ang kanyang mga mata at iningatan ang kanyang iniisip kung gaano siya namangha sa kanyang kakayahan sa kanyang sarili. Kahit na mayroon siyang mahusay na mga kakayahan, iisipin pa rin niya ang tungkol sa mga bagay na iyon, tulad ng ginagawa ng ibang mga lalaki. Nang malaman ni Justin na hindi siya pinapansin ni Marian, tumigil siya sa pagsasalita. Sa pagtingin sa maganda at naayos na mukha ni Marian, tumango siya ng may kasiyahan. Tinulungan niyang sukliin ang magulo niyang buhok pabalik sa kanyang pinkish na tenga. Bumantong hininga siya at sinabing, "Bagamat nag-aaway tayo, ang mahalaga ay nagkaayos tayo. Sabihin mo lang sa akin kung hindi ka komportable. Huwag laging matigas ang ulo. Walang saysay na magdusa ka ng husto para sa kapakanan ng pagmamataas. Hindi bagay sa iyo." Ang mga komento ni Justin ay tumama sa marka at nagpahiya sa kanya, ngunit agad siyang nakaisip ng isang bagay at nagtanong, "Oh, hindi mo pa sinasabi sa akin. Ano ang nangyari sa pagbabalik mo sa Stonegate para sa Foxy na si Joyce na iyon? Kailangan ko ng matapat na paliwanag. Hindi mo man lang sinabi na wala kang pakialam sa paliwanag." Habang nagtataka si Justin, medyo natuwa siya. Malamang na nababaliw si Joyce kay Marian sa puntong sinimulan niya itong tawaging Fox. Ngayon lang yan. "How dare you be so fierce to me? Gusto kong malaman ang tungkol dito ngayon na napakaraming sharing na nangyayari." Sa pagtingin sa dating hanggal na babae ay kumilos ng napakaaga, naisip ni Justin na siya ay naghahalusinate. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis nagbago ang ekspresyon ng babae. Siya ay binaligtad, ang kanyang mukha ng mas mabilis kaysa sa isang pahina ng isang libro. Gayunpaman, kung ano ang dapat sabihin ay dapat sabihin. Sinabi sa kanya ni Justin ang tungkol sa pamimilit nina Joyce at Melvin. Tungkol naman sa insidente ni Sonny Ang, pinili niyang iwanan ito. Hindi naman sa ayaw niyang pag-usapan iyon, hindi niya mahanap ang tamang salita para sabihin iyon. Bukod dito, kung alam ni Marian na sinusubukan niyang intindihin ang isang uri ng misteryosong daw, baka isipin niyang nagloloko pa rin siya. Matapos makinig sa paliwanag ni Justin, bagaman hindi ito nakita ni Marian ng kanyang sariling mga mata, naiisip niya ang tindi ng sitwasyon. Bakas din sa mukha niya ang pag-aalala. Sinabi niya na may kaunting hinanakit, "Ginawa mo ang lahat ng ito para kay Joyce." Ngumiti si Justin at sinabing, "Hindi lang si Joyce. Kung sino man ang manggahas na ay bully ka, tiyak na higit pa riyan ang gagawin ko. Sa madaling salita, gagawin mo rin iyon sa ibang babae dyan, ha?" Malamig na tinitigan siya ni Marian.
Tumingin si Justin sa paligid, sa tahimik na pagsang-ayon. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Justin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Justin, tingnan mo ako." Si Justin ay walang alam sa gustong gawin ni Marian. "Sabi ko tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko," seryosong sabi ni Marian. Bagamat hindi alam ni Justin kung ano ang meron sa babaeng ito, wala siyang pakialam na tumingin. Kung tutuusin, sino ang makakaila kapag ang isang magandang babae ay humiling sa iyo na titigan ang kanyang mga mata? Nagkatitigan ang dalawa at ang mga mata ni Marian ay kumikinang na parang isang nakakabighaning lawa, na sumasalamin sa isang gumagalaw at magandang tanawin. Sa sumunod na segundo, ngumiti si Marian. Bihira lang makitang ngumiti ang malamig na babae. Siya ay tulad ng isang nakapirming, nakascroll na canvas, isang iskultura, na bihira lamang ngumiti. Ang biglaang pamumulaklak sa sandaling ito ay parang sinag ng liwanag na nagtunaw sa patong ng hamog na nagyelo sa kanyang puso, na tinutulungan siyang tumayo mula sa madilim na mundong kanyang ginagalawan. Mukha siyang isang nakakapreskong hibiscus, isang kaakit-akit na peony, parang panaginip at kaakit-akit hanggang sa punto na si Justin, na nakakita ng maraming magagandang babae, ay napabuntong hininga sa kanyang kagandahan. Kung hindi ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi maniniwala kung paano niya muling mabibigyang kahulugan ang salitang kagandahan. Hindi ito mabigkas ng mga salita dahil makakapagpapahina lamang ito sa tunay na imahe ng kanyang kagandahan. Nang makita na si Justin ay natigilan, si Marian ay lubos na nasisiyahan, at may kaunting pagmamayabang sa kanyang puso. "Ako? Maganda ba ako?" Tanong ni Marian sa kanyang malambot at eleganteng boses, na parang isang batang babae na humihingi ng papuri. Lumunok si Justin at mukhang natulala, tumango ng walang laman. Kung ikukumpara kina Joyce at Roslyn, sino ang pinakamaganda? Ngumiti si Marian at nagtanong. "Siyempre ikaw iyon." Ang puso ni Justin ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ang kanyang isip ay puno ng mga kaisipan na nagpabaliw sa kanya. Inaakit ako ng babaeng ito mag-isa ngayon. Nahanap ko na ba sa wakas ang aking dignidad bilang isang lalaki sa aking asawa pagkatapos ng lahat ng oras na ito? Hindi na ba ako mag-iisa sa gabi? Nahihiyang kinagat ni Marian ang kanyang labi, tulad ng isang dalaga sa kanyang kabataan, na nagpapalabas ng alindog. "Talaga?" Bulong ni Marian. "Talaga, ikaw ang pinakamagandang tao na nakita ko. One and only." Napakabilis na sagot ni Justin nang walang pag-aalinlangan. Habang hawak ng dalawang kamay ang kanyang pantalon, hindi na makapaghintay si Justin na magsimula. Ngunit lumalaban pa rin siya kung sakaling ang kanyang pagkainip ay nabigo si Marian at iniwan siyang mag-isa muli. Nakita ni Marian ang pagkabalisa ni Justin mula sa gilid ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa nagpupumiglas na mga kamay nito at sa mga mata nito, nakita ang nagninangas na apo ng matinding pagnanasa sa loob. Nagtitiis ng bakas ng kaba, marahang inilagay ni Marian ang kanyang mga kamay sa pagitan ng mga ito sa dibdib ni Justin. Tumangala siya sa mukha ni Justin at lumapit sa kanya hanggang sa marinig nila ang tibok ng puso ng isa't isa at maramdaman ang hininga ng isa't isa. Ang kanyang kumikinang na mga mata ay lumuluha. Bamulong si Marian na may mahinang buntong hininga, "Gusto mo ba? Talagang magkaroon ako. Nakakita na ako ng mga mapang-akit na tao, ngunit hindi kailanman sa ganitong paraan." Nababaliw na si Justin. Hindi ito tungkol sa kung gaano kahusay ang mga kasanayan ni Marian. Kung ikukumpara sa ibang mga babae na nakasama ko, malayo siya sa galing. Pero ang instincts niya, at ang talino niya, naghahanap siya ng mga mabisang paraan para akitin ako. Ito ay tiyak na ang awkwardness at kadalisayan na tumutulong sa pagpapalabas ng natural na alindog ng isang babae. Ilang kababaihan ang maaaring magpatuloy na gumawa ng gayong inosenteng gawa. Gayunpaman, si Marian na walang karanasan, ay nagawang ilabas ito sa isang bagong antas. "Gusto ko ba talaga? Kalokohan. Siyempre, oo. Halos isang taon ko nang hinihintay ang salitang ito." Tumigil si Justin sa pagmamalasakit at nagpahangin.
Bigla niyang ibinuka ang kanyang mga braso, at mahigpit na hinawakan si Marian na malambot, tila walang buto na katawan, humihingal ng husto at puno ng pananabik. O aking mahal na asawa! Ito ay sa wakas ay nangyayari. Ang aking pasensya ay nasa dulo na. Halika, maghalikan muna tayo at magpatuloy sa susunod na hakbang. Maghintay. Direktang hinarang ni Marian ang bibig ni Justin at hindi hinayaan si Justin na halikan. Mukhang nalilito si Justin. Ano ang dapat ikahiya ngayong nasa punto na tayo? May isang sulyap ng awkwardness sa mga mata ni Marian. Tinanong ko lang kung gusto mo talaga, pero hindi ko sinabing makukuha mo ako. Natigilan si Justin at parang sasampalin muli si Marian sa pangalawang pagkakataon. Sinusubukan ba niya akong baliw? Ngunit pagkatapos. Pero ano? Tanong ni Justin, ang kinang na muling makikita sa kanyang mga mata. Ngumisi si Marian. Kung may ipapangako ka sa akin. I will. I will give you everything. Pangako. Tandang pananong. Nakaramdam si Justin ng sobrang saya. Hindi ko alam na magagamit niya ang trick na ito. Haha, isa lang. I can promise 100 things. Sabihin mo na. Ako, ang asawa mo, ay walang iba kundi magaling sa paghawak ng mga problema. Masaya si Justin. Hindi siya nagyayabang, pero kung may hindi niya kayang gawin, wala rin namang magagawa. Buong taon niyang pinangarap ang kagandahang nasa harapan niya. Siya ang babaeng gusto niya. Panahon na ba para sa kanya na makuha siya? Tuwang-tuwa, sinabi niya, isa lang ang gusto ko. Naniniwala ako na hindi ito magiging mahirap para sa iyo. Hindi na kailangang makipag-away, pumatay, o gumugol ng anumang pagsisikap. Napakasimple nito. Oh, sabihin mo na. Pakikinggan kita. Si Justin ay nababalisa, ang kanyang junior ay halos masira ang kanyang pantalon, ngunit siya ay naantala pa rin. Huminga ng malalim si Marian at nagbigay ng determinadong ekspresyon. Gusto kong putulin mo ang relasyon mo sa ibang babae. Matapos bigkasan ng mga salita, nanginginig ang mga braso ni Justin. Pagkatapos, dahan-daang humiwalay ang mga braso nito sa kanya. Ang ngiti sa mukha ni Justin ay unti-unting nawala. Sa halip, mapurol ang mukha at walang laman ang mga mata. Napakalinaw ng isip ni Marian. Alam ko at noon pa man alam ko na hindi ka ordinaryong tao. Pero hindi ako nag-abalang mag-imbestiga. This time sa Paris, bagamat natatakot ako, mas nakilala kita tungkol sa nakaraan mo at tunay mong pagkatao. Ibang level ka talaga sa akin. Mas malakas ka kaysa sa akin, mas makapangyarihan kaysa sa akin, mas mayaman kaysa sa akin. Akala ko noon, hindi ako magkakasundo, at kahit na sa mga tuntunin ng yaman, ikaw pa rin. Gayunpaman, kung ine-expect mo na papayag akong maging isa sa mga babae mo dahil sa pakiramdam mo na isa kang makapangyarihang lalaki, nagkakamali ka. Hindi ako naghahanap ng ganitong klaseng relasyon. Bagamat alam ko na ang pagmomonopolihan ng isang tulad mo na mag-isa ay gagawin akong kinasusuklaman na target ng maraming babae, wala akong pakialam. Love was created selfish. Hindi ko alam kung ilang babae ka sa labas, pero sa pagkakaalam ko, kasama nila Roslyn, Joyce, Melinda, at ang mait kong kapatid na si Talia. Wala akong pakialam kung ilan pa ang manliligaw mo, pero kung gusto mong ibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako, kailangan mo munang isuko ang lahat ng mayroon ka. Nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Justin, ang puso ni Marian ay napangiwi sa bayad. I know that this is cruel and unfair to you. After all, nung ikinasal tayo, contract marriage yun, at sinabi ko nga na magbubulag-bulagan ako sa lahat ng ginagawa mo sa likod ko. Kasalanan ko, kaya hindi kita sinisisi sa dami ng babae dyan. Pero, pagkatapos kitang makitang may kasamang ibang tao ng maraming beses at makita ka nitong umaga na kasama si Joyce. Ako, hindi ko matanggap. Muling nanlamig ang mukha ni Marian, at biglang nagsabi, gusto kita, Justin, at sa buong buhay ko ikaw lang ang gusto ko. Hinayaan mo akong maranasan ang mga bagay na hindi maaaring maranasan ng mga ordinaryong babae sa ilang buhay. Hindi ako mapalagay sa ibang mga lalaki pagkatapos mo.
Gayunpaman, hindi ibig sabihin na kaya kong tanggapin ang pagbabahagi sa iyo sa ibang tao. Hindi ko matiis, hindi ko talaga kaya, kahit subukan ko, ito ang bottom line na malalim ang ugat sa aking mga buto. Kung makikipaghiwalay ka sa kanila, babayaran kita. I will treat you well. Listen to you, kahit na anong katawa-tawa ang gawin at sasamahan mo. Pero, lahat ng gagawin mo dapat nasa akin at ako lang ang asawa mo. Tahimik lang ang opisina na kahit isang tumutulo na karayom ay maririnig. Ang katahimikang ito ay tumagal ng halos 10 minuto. Walang reaksyon si Justin sa kanyang mukha. Ngumisi siya at tumingin kay Marian na naghihintay sa kanyang sagot. Marahan, ngunit determinado, umiling siya. I'm sorry, hindi ko kaya. Tahimik na sinabi ni Justin, sa totoo lang, dapat alam mo na, di ba? Noong sinabi kong gusto kita, sinabi ko rin na hindi ako maaaring sumuko sa mga nagmamahal din sa akin. Hindi ako mabuting tao, ngunit kailangan kong managot sa aking mga aksyon. Tumulo ang luha mula sa nakakasilaw na mga mata ni Marian. Nanginginig ang katawan niya. Nakagat niya ang ibabang labi, huminga siya ng malalim at tumango. Hindi mo ako kailangang sagutin ng mabilis. Ipinapangako ko sa iyo na sa loob ng 1 taon, hindi ako makikipagtalo sa sinuman sa iyong mga manliligaw at wala akong gagawin sa kanila. Maglaan ng 1 taon para pag-isipan ito. Isipin mo kung ano talaga ang gusto mo. Bumalik ang sobrang lamig ng boses ni Marian, na para bang wala na doon ang babaeng nakangiti na parang namumukadkad na bulaklak. 1 taon. Nagtatakang tanong ni Justin, Marian, paano kung pagkatapos ng 1 taon, hindi ko pa rin sila iiwan? Iiwan mo ba ako? Lumingon si Marian at naglakad pabalik sa kanyang mesa at sinabing, hanggat ayaw mo, hindi kita hihiwalayan, kahit na hindi ko makuha ang perpektong kasal o pag-ibig na talagang gusto ko. Ang pamilyang mayroon ako ngayon ay sapat na. Gaya ng sinabi ko, hindi ako makikipag-ugnayan sa ibang lalaki. If you choose them after 1 year, then I will put my mind on my career and family. I will do my best to take care of your family too. Of course, if they will still let me be their daughter-in-law. Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang mga salita ni Marian, at hindi alam kung paano tutugon. Malinaw, pinipilit siya ni Marian. Malinaw nitong sinabi sa kanya na hinding-hindi niya tutuperin ang obligasyon ng kanyang asawa, hanggat hindi nito pinuputol ang relasyon sa ibang babae. Gayunpaman, ito ay tumutukoy lamang sa kanilang sexual na buhay. Magpapatuloy pa rin siya sa pagganap at pagtanggap sa kanyang mga obligasyon sa pamilya. Sa madaling salita, siya ang magiging manugang ng pamilya Gibsons, ngunit hindi siya ang babae ni Justin. Ang ganitong uri ng mapagmahal na pagpili, ay ginagawang si Justin ang masamang tao. Madaling maisip ni Justin kung nakita ni Rebecca kung gaano siya kahusay sa bahay, ngunit kung gaano kalubha ang pamumuno ng kanyang anak sa labas, hindi mahirap isipin kung ano ang iisipin ng pamilya sa kanya. Nagpapaplano ka laban sa akin, mahal na Marian. Talagang pinahihirapan mo ito, masakit na sabi ni Justin. Tinitingnan ni Marian ang mga architectural drawing sa mesa. Malinaw niyang sinabi, hindi kita nananakot. Nasa iyo pa rin talaga. At saka, hindi naman kita kayang ipaglaban. Hindi kita mapipigilan kung gusto mo akong ipilit. Isa lang akong ordinaryong mahinang babae. Kahit anong katayuan ko, wala akong halaga sa iyong paningin. Kung kailangan mong mahirapan, handa na ako. Ako ang magiging walang puso mong manika para paglaruan mo ang gusto ng puso mo. Maraming beses mo nang nailigtas ang buhay ko sa panahong magkakilala pa tayo, kaya kung gusto mong isipin na ito ang pambayad ko sa utang ko, tatanggapin ko. Naninikip ang puso ni Justin. She was really harsh when it comes to hurting people with words. Isang walang pusong manika. Kung ipagpipilitan ko talaga ang sarili ko sa kanya, di ba mas malala pa ako sa mga ganid na hayop? Higit pa rito, bilang kanyang legal na asawa, kung pipiliin niyang gamitin ang sarili niyang lakas para sakupin ang sarili niyang asawa, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili sa gawang iyon. Kailangan mo ba talagang maging malupit? Bamantong hininga si Justin at ang excitement na ngayon ay ganap na nawala.
Naaalala mo ba na naging malamig ako sa iyo noon sa Paris? Tumangala si Marian at ngumiti. Tiyak na naalala ni Justin kung gaano siya nalungkot nang pumunta siya sa Louvre upang magpaalam sa kanya. Sinabi ni Marian, hindi naman talaga ako galit sa iyo, bagamat muli mo akong ginamit bilang pain, niloloko at hindi sinasabi sa akin ng maaga, hindi ako komportable. Pero ang dahilan kung bakit ganoon ang pakikitungo ko sa iyo ay dahil napagtanto ko na ang pagitan natin ay mas malaki kaysa sa napagtanto ko. Mula noong una kitang makilala, naisip ko na ngayon ay mas mataas pa kaysa sa iyong katayuan sa lipunan. Kandila sa pangalan mo. Sobrang tinamaan ako noon at sobrang inis. Bakit ang tagal kong napagtanto kung anong klaseng tao ka? Kaya nagagalit ako sa sarili ko, at naiinis ako sa tuwing sasabihin kita. Ngunit ngayon ay naisip ko ang isang bagay. Dahil napakalaki ng agwat sa pagitan ng aking pagkakakilanlan at sa iyo, dapat akong magsumikap at patuloy na palakasin ang aking sarili. Kaya, sa kahulugan na iyon, hindi mo direktang binibigyan ako ng motibasyon upang mapabuti. Natigilan si Justin sa napagtanto. Nanlamig si Marian sa oras na iyon dahil sa napagtanto niya ang nakikitang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Anong ibig mong sabihin dito? Hindi maiugnay ni Justin ang mga tuldok. Tinitigan ni Marian ang mga dibuho sa mesa at sinabi ko ito para sabihin sa iyo na napakalinaw ng aking isipan. Kung hindi mo kayang isuko ang iba para sa kapakanan ko, pipiliin kong itakda ang aking buhay sa ibang landas. Ang mga guhit na nakikita mo ay ang mga bagong travel resort na pinaplano kong itayo ngayong taon, kasama ang mga department store sa paligid ng resort. Ang anunsyo ng mga bagong materyales ay nagparami ng aming taunang kita ng maraming beses at ang pinuno ng pananalapi ay napakamapagbigay. Nagdala rin ang Star of Yellow ng masusukat na kabuuan ng kita sa aming mga libro. Nagpasya akong magtayo ng 2 bagong gusali sa Stonegate at palawakin ang mahihinang sangay ng US at Eastern European ng aming kumpanya. Siya nga pala, kailangan kong kumuha ng maliliit na kumpanya at maliliit hanggang katamtamang laki ng mga resort at palaruan, at magtayo ng pinagsama-samang industrial na chain. Nilalayon kong alagaan ang aking yelo upang tulungan itong maging isang world-class na fashion entertainment empire. Nang marinig ni Marian ang mga ambisyon at plano ng dominasyon sa mundo, hindi nagduda si Justin sa kanyang kakayahan kahit kaunti. Damang babaeng ito. Diretso niyang sinasabi sa akin na kung hindi ko siya pipiliin bilang nag-iisang asawa, mag-isa siyang mag-isa habang buhay para sa kanyang karera. 569. Pagkatapos niyang umalis sa opisina ng Pangulo, nakaramdam ng pagkahilo si Justin. Talagang nabaliw sa kanya ang stunt ni Marian. Natitiyak ng babaeng ito na hindi niya ito pakikitunguhan ng malupit at sisirain ang kanyang karera, kaya binigyan niya ito ng isang pagpipilian na kailangan niyang gawin. Hindi lang iyon, naipahayag pa niya ang kanyang pagmamahal sa kanya ng higit sa 1 beses, mas maraming beses kaysa sa nakaraang taon. May kasabihan nga, kung sino ang unang umamin ay laging nasa maikling dulo ng relasyon. Obviously, hindi ako pwedeng sumuko ng ganon-ganon lang. Saan ko itatago ang mukha ko kung gagawin ko? Pakiramdam ni Justin ay para siyang aso na nakadina ng kwelyo. Kahit anong pilit niyang tanggalin iyon, hindi niya magawang alisin ang pagkakahawak ni Marian sa kanya dahil sobrang higpit ng pagkakahawak nito. Nai-imagine ko lang ang mga kaguluhan na maaaring mangyari sa hinaharap. Nalungkot si Justin, ngunit walang sinuman para sa kanya na magbulalas. Tumingin siya sa orasan at nakitang tanghali na. Ngunit hindi siya nag-abalang imbitahan si Marian para sa tanghalian. Not to mention, si Marian ay abala sa pagtingin sa mga drawing para sa pagpapalawak ng kanyang resort. Siguradong matatawa siya kung gaano siya kaawa-awa. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, napagpasyahan ni Justin na ang pagbabago ng kanyang isip ay matatagal ng ilang oras at pagsisikap. Medyo natarante siya sa naisip. Kahit na siya ay may napakaraming talento sa paglilinang, siya ay walang magawa kapag nakikitungo sa mga problema sa relasyon. Kung maaari niyang ilipat ang ilan sa kanyang iba pang talento dito, maaaring matagal na niyang nasupil si Marian. Umiling at bumantong hininga, pumunta si Justin sa elevator. Hindi siya umuwi, pero pinili niyang bumaba sa isang palapag.
Sa sahig sa ibaba ng opisina ng CEO sa gusali ng yelo, kakaunti lamang ang mga opisina. Kabilang sa mga ito, narito ang mga opisina ni Natalia at Malcolm. Pareho silang Vice President. Nagpasya si Justin na oras na para bisitahin niya ang kanyang babae. Noong nasa Paris siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hildemold, ang kanyang biyenan. Bumalik si Justin sa Zenica at maraming bagay na dapat harapin at walang oras para asikasuhin ang bagay ni Hilda. Alam niyang kailangan niya itong makilala sa lalong madaling panahon at ipagkain siya ng masarap na pagkain. Kung tutuusin, kinain na niya ang kanyang pinakamamahal na anak, kaya napakawalang galang sa kanya na hindi makipagkita sa kanyang nakatatanda. Namiss niya si Talia, na mahigit 1 linggo na niyang hindi nakilala. Siguradong mas confident siya sa pagharap dito kaysa sa cold-hearted niyang asawa. Kumatok siya sa pinto ni Talia, iniisip kung pumunta ba siya para sa tanghalian. Sa kabutihang palad, isang pamilyar na boses ang sumagot, "Pasok." Nagulat si Justin. Pinahihit niya ang door handle, palihim na pumasok, at nilock ang pinto mula sa loob. Tinitingnan ni Talia ang isang panukala para sa isang proyekto nang mapatalon siya sa tunog ng pagkandado ng pinto. Akala niya ay magnanakaw. Gayunpaman, sumulyap siya sa kanya at nakitang si Justin iyon. Ang kanyang pares ng nakakasilaw na mga mata ay nagpakita ng mga bakas ng pagdududa, na sinundan ng nakatutuwang sorpresa. "Bakit ka nandito?" Tumayo si Talia at tuwang-tuwang nagtanong, "Hindi ba bukas ka lang babalik?" Nanatiling tahimik si Justin. Pagkatapos ay lumapit siya kay Talia na may kasamang ngiti. Siya ay namangha sa kung gaano kaakit-akit si Talia sa ilalim ng kanyang mabuting pangangalaga. Maputi at makinis ang balat niya na parang bagong panganak na sanggol. Mas nakakaakit siya kaysa sa babaeng alpha na ngayon lang niya nakilala. Suot niya ang kanyang casual office coat na may puting lace blouse. Ang blouse ay nakasabit ng mahigpit sa kanyang dibdib. Kulay itim din ang palda na hanggang tuhod at ang kanyang open-toe high heels. Ang kanyang makatarungan at kurbadong mga binti ay nagpapakita ng kanilang anyo. Bumantong hininga si Justin at inikot siya. Namula si Talia sa kanyang kakaibang hitsura. She pouted and asked, "Anong tinitingin-tingin mo? What's wrong with me?" "Munting Talia, magbihis ng mas casual sa trabaho," sabi ni Justin. Tiningnan ni Talia ang kanyang kasuotan ng may pagkalito. Hindi ba ito casual? Sinadya kong pumili ng mga damit na madaling tugma. Not that kind of casual. Basta. You look too seductive. Magseselos ako kung may makakita sa iyong ganito. Umiling si Justin na parang nasasaktan. Humajejek si Talia at kinagat ang kanyang mga labi. Patuloy akong magbibihis ng ganito dahil binanggit mo ito sa akin. Kaya kung ayaw mong tumitig ang iba, bantayan mo ako. Pinandilatan siya ni Justin at niyakap siya ng mahigpit. Talia, paano ka magiging mas maganda sa bawat araw? Namula si Talia sa kanyang papuri. Gayunpaman, ito ay isang medyo matamis na papuri. Hindi ka ba makakaisip ng isang bagay na orihinal? Mayroong literal na 1,000,000 paraan upang purihin ang isang babae at pinili mo ang hindi gaanong romantiko. Wala akong oras para sa mga romantiko. Nagalit si Justin. Ano ba ang pagmamadali mo? Hindi mo ba maaaring ilaan ang ilang minuto ng iyong araw para sa akin? Si Talia ay hindi kaaya-aya at tumingin sa kanya ng may panghahamak. Ngumisi si Justin at nagnakaw ng halik sa kanyang cherry lips. Sabik akong maging intimate sa iyo, little Talia. Mahigit 1 linggo ko na itong hindi nagawa, at napakasarap mong bihisan. Patawarin mo ako kung hindi ko ito mahawakan. Hindi pinansin ni Justin ang kanyang pagtutol at pinasok ang kanyang kamay sa kanyang blouse at hinawakan ang malambot na bukol sa loob. Bumulusok ang kabilang kamay nito sa likod ng palda nito at hinawakan ang puwitan nito, tuwang-tuwa itong kinurot. Pakiramdam ni Talia ay parang isang peach na nilagyan ng juice. Tinitigan niya si Justin gamit ang kanyang pares ng kumikinang na mga mata at nahihiyang yumuko habang hinahampas ang dibdib nito. Are you trying to die? How dare you do this to me without even talking first? Lumayo ka sa akin. Hayaan mo, ouch. Huwag mong kurutin ang lugar na iyon.
Binaliwala ni Justin ang kanyang masasamang salita at itinikom ang kanyang bibig ng isang mapusok na halik. Sa wakas ay tumigil si Justin matapos halos mawala ng hininga si Talia. Inilagay niya ang katawan niya sa abnormally long office desk na handa nang magpatuloy. Nakiusap siya kay Justin at sinabing, "Pakiusap. Huwag mong gawin sa opisina. Nasa kumpanya tayo. Mas nakaka-excite gawin ito sa opisina." Tandang pananong. Ngumiti ng masama si Justin. "Little Talia, hindi mo ba napanood ang nangyari kay Melinda that time? Masunurin siyang nakipagsaya sa akin sa opisina ng halos 1 oras. Kung kaya niya, bakit hindi ka?" Nag-flashback si Talia sa panahon nang matagpuan niya ang kanyang lalaki na nakikipaglokohan sa ibang babae. Hindi niya napigilan ang kanyang kahihiyan dahil alam niyang ginawa nila ito sa opisina, at inihayag pa ni Justin ang kanilang relasyon pagkatapos noon. Paano niya ito makakalimutan? "You, how dare you?" Alam niyang sinasadya siya ng lalaki. Hindi niya maiwasang tanggapin siya para hindi mawala kay Melinda. How dare that fox do it sa office? Ginawa pa nila ito ng 1 oras. Tandang pananong. Nababaliw na si Talia, ngunit unti-unting nawawala ang pagkakahawak sa kanyang kalooban. Then, take it slowly. Bamantong hininga siya sa puso niya. Isasatisfy ko na lang siya at hahayaan siyang maging katawa-tawa sa abot ng kanyang makakaya. Tandang pananong. Si Melinda ang nagsimula, gusto niyang tapusin. Hindi dahil gusto niyang maging walang hiya. Tuwang-tuwa si Justin sa 4 na salitang iyon. Mabilis niyang binaligtad ang katawan nito nang walang pagpipigil o pag-aalinlangan. Itinaas niya ang kanyang maiksing itim na palda at isinubsob ang sarili sa kanya. Bagamat nagawa na niya ito kasama sina Catherine at Lilith sa Paris at 2 beses kasama si Joyce pagkatapos niyang bumalik, hindi pa niya natutupad ang kanyang hangarin at handa siyang humarap pa. Bukod pa rito, ang mga kababaihan sa paligid niya ay dumating sa iba't ibang mga lasa. Matalinong sexy si Talia, at si Joyce ay sassy at malandi. Ang tanging paraan upang lubos niyang pahalagahan ang mga ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan. Pagkatapos ng gulo, umupo si Justin sa kanyang sofa habang si Talia ay nakapatong sa kanya. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa kanilang munting ehersisyo sa opisina. Hinawakan ni Justin ang kanyang malambot na balikat at hinalikan ang kanyang noo. "Magayos tayo at bisitahin si inay. Bibili ako ng hapunan ngayon. Ang tagal na rin nang huli ko siyang nakilala, kaya gusto ko siyang i-treat ng masarap na pagkain." Talagang naiintindihan niya na ang ina na binanggit niya ay ang kanyang ina. Bagamat hindi sila maaaring maging mag-asawa, hanggat handang tawagin ni Justin ang kanyang ina tulad ng ginawa niya, kontento na siya. Medyo maaga pa para sa hapunan. "Hubby, hindi mo sinabi sa akin kung bakit ka umuwi ng maaga. Natapos mo na ba ang pag-aayos sa Europe? Bakit pa? Bumalik ako para tulungan si Joyce. Lumapit ako sa iyo pagkatapos malutas ang isyu niya," sabi ni Justin. Alam ni Talia na si Joyce iyon. Sinadya niyang batiin sina Justin at Joyce kasama si Melinda matapos malaman na siya ang naging bagong sekretarya ni Justin. Kahit na hindi pamilyar sina Marian at Melinda kay Joyce, alam ni Talia na malamang na mas mahalaga siya sa kanya dahil ibinalik siya ni Justin mula sa Hokkaido. Pinag-isipan niya ito at nagtanong, okay na ba si Joyce? Pinili niyang huwag tanungin ang problema. Tumanggo si Justin. Oo. Kahit na magkaroon ng gulo sa hinaharap, nandito ako. Huwag kang mag-alala. Totoo. Alam kong kahanga-hanga ka, kaya hindi na ako nagtanong ng marami. Okay lang ang lahat basta't maayos ang lahat. Ngumiti siya na may bahagyang pagmamalaki. Pagkatapos ay nag-isip siya ng isa pang bagay at nagtanong, paano si Marian? Bumalik ba siya sa iyo? Nararamdaman ni Justin ang nalalapit na sakit ng ulo sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Marian. Ngumiti siya ng pilit at sinabing, hindi, nauna siyang dumating 1 araw kaysa sa akin. Nandito na siya at ngayon lang pumasok sa trabaho. Nang mapansin ang kakaibang ekspresyon ni Justin, ngumiti siya. What's with that look? No offense, but I was just thinking about discussing the recent project proposal with her.
Bakit parang naiinis ka sa pangalan niya? Nag-away ba kayo? Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata sa ilong babae. Ito ay isang bagay kung ito ay isang maliit na away lamang, ngunit mga kamakailang usapin ay napakaseryoso. Pagkatapos noon, sumagot si Justin, "Little Thalia, tungkol saan ang proposal na gusto mong pag-usapan si Marian?" Nagtataka siya kung bakit interesado si Justin sa proposal dahil dati siyang walang kwentang chair warmer. Bago pumunta si Marian sa Paris, hiniling niya sa akin na maghanap ng mga tourist resort at entertainment company sa paligid ng Stonegate. Inutusan niya akong maghanap ng mga potensyal na kumpanya na nasa pinansyal o hindi magandang sitwasyon sa pamamahala. Plano niyang mag-takeover at magpatakbo ng negosyo mismo. Mayroon akong isang dakot ng halos bangkarote na mga tourist resort. Dahil mas mahusay siya sa negosyo kaysa sa akin, bibilhin namin ang mga kumpanya batay sa kanyang mga pinili. Ang aming kumpanya ay may mas maraming pera kaysa sa kailangan namin, sabi ni Thalia. Sinabi niya na may pagmamalaki dahil hindi magiging matagumpay ang kumpanya kung wala ang patnubay ni Marian. Gayunpaman, ang mukha ni Justin ay naging mapait na nanunuya matapos marinig mula kay Thalia. Hindi niya akalain na ngayon lang nagplano si Marian para sa pag-uusap bago pa man ang Paris. Everything was under her control, kahit anong gawin niya, hinding-hindi niya maaapektuhan ang plano niya in the first place. Nang makitang lumalim ang ekspresyon ni Justin, hindi siya sigurado kung may nasabi siyang mali. Napabuntong hininga si Justin at mahinang sinabi, "Munting Thalia, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ko ito haharapin?" 570. Ang malungkot na anyo ni Justin ay ikinabigla ni Thalia dahil hindi pa niya ito nakitang nadismaya sa ganitong antas. Sino kaya ang magpaparamdam sa kanya ng walang magawa? "Hobby, anong nangyayari? Anong pinagkakaabalahan mo?" Tanong ni Thalia na may pag-aalala. Mapait na ngumiti si Justin, at saglit na sinabi sa kanya na kahit na naayos na ang alitan nina Joyce at Marian, binigyan pa rin siya ni Marian ng isang taong ultimatum. Si Thalia ay isang matalinong babae. Kinilala pa nga siya ng matandang CEO ng Yellow, na nagtiwala sa kanya at sa kanyang kakayahan sa pamamahala sa isang malaking kumpanya. Sa makatuwid, halos naiintindihan niya kung ano ang nangyayari pagkatapos ng maikling paliwanag ni Justin. Matapos marinig mula sa kanya, sa wakas ay naunawaan ni Thalia ang dahilan kung bakit napakaasol ni Justin. Bagamat ang kanyang puso ay sumasalungat sa mga emosyon, nakita niyang medyo nakakatawa ang kalagayan ni Justin at hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik na asarin siya. "Haha! Si Marian lang ang makakaapekto sa'yo ng ganito. Dapat natuto ka na sa pagiging playboy mo." Tinapik ni Thalia ang kanyang daliri sa noo ni Justin. Mahigpit na hinawakan ni Justin ang katawan ni Thalia gamit ang isang kamay at inilagay ang isa pa sa umbok ng kanyang dibdib. He then snapped, "How dare you disrespect me? Itutulak kita sa sofa at ipapakita kung ano ako." Si Thalia ay lumiit at nagpout. "Ang alam mo lang gawin ay bully ako. Si Marian ang nanggulo sa iyo, hindi ako. Kung nagtagumpay ang trick na ito sa kanya, ginamit ko na ito. Alam mo naman, ang ating mataas na CEO ay isang masamang ugali. Siya ay matigas ang ulo tulad ng isang baka, at hindi ako nangangahas na makipagkulitin sa kanya. Ang tanging makakapagpabago ng kanyang isip ay ang kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ko." Naramdaman ni Justin na malapit nang sumabog ang kanyang utak. Naningkit ang mga mata ni Thalia habang nagtanong, "So ano ang pipiliin mo, hobby? Marian o kami?" Pinandilatan siya ni Justin. Nakakatawa. "Kung pipiliin kong isuko ka para sa kanya, bakit ako mag-aabala na bumaba dito at hanapin ka? Bakit ako mag-aalala tungkol sa ating ina? At least may konsensya ka pa rin," gumuhit si Thalia ng bilog sa dibdib ni Justin, at sinabing, "Kung maglakas loob kang iwan ako. Magpapakamatay para masaksihan mo ang sakit ko." Humugat ng malamig na hininga si Justin at niyugyog ang magandang babae sa kanyang mga bisig habang sinasaway, "Ano ang sinasabi mo? Humihingi lang ako ng payo sa iyo para mahawakan ang mahirap na pagpipilian na ibinigay sa akin ni Marian.
Ang pananakot mo ay nagpulalo lang ng mga bagay. Sinong nagsabing turn mo na para baliw ako? Ngumisi si Talia. Ano ba ang dapat kong gawin? Susukuan mo na ba si Marian? Payag ka ba? Kung gagawin mo, matagal mo na siyang hiwalayan. At alam mo na ilang taon ko nang nakilala si Marian. Kung hindi ikaw, hindi magiging awkward sa pagitan natin. Pagkatapos mong magpakita, ang pagkakaibigan natin ay sumama lang. Ayoko na siyang pabayaan. Kahit may sariling dahil si Marian kung bakit niya ako pinayagan, walang makakaila sa katotohanan na may immoral na relasyon pa rin ako sa iyo, ang asawa niya. Kahit hindi niya sinira ang pagkakaibigan namin, naaawa ako sa kanya. Paano ako makakapagplano sa iyo laban sa kanya? Hindi lang iyon, siya ay isang matalinong babae sa kabila ng kung gaano siya katahimik. Matagal ko nang naiisip ang lahat. Napabuntong hininga si Justin. Sa katunayan, imposibleng hilingin kay Talia na tulungan siya. Pagkatapos ay tinapik siya nito sa balikat, kunwari ay walang nangyari. Nagkaroon tuloy ng malandi na pag-uusap ang dalawa bago tumayo mula sa sofa. Inayos ni Talia ang kanyang mga damit at hinabol si Justin palabas ng kanyang opisina. Dahil alam niyang nakabalik na si Marian sa kumpanya, binalak niyang ibigay ang proposal kanina at talakayin ito ng detalyado. Bagamat napakahalaga sa kanya ng kanyang buhay pag-ibig, mahalaga din ang kanyang karera. Kung tutuusin, ang kanyang asawa ay madalas na sa iba, ngunit ang kanyang karera ay kanya at kanya lamang. Matapos magkasundo ang dalawa na umalis ng magkasama sa gabi, sumakay si Justin sa elevator papunta sa sahig kung saan matatagpuan ang Departamento ng Relasyon sa Publiko. Nandito siya para makipagkita kay Hana at iba pang babaeng kasamahan na matagal na niyang hindi nakikita. Higit sa lahat, gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ni Melinda. Si Melinda ay naging may bahay ng underworld matapos pagsamahin ni Oliver Brown, ang kanyang ama, ang mga gang ng Stonegate at muling sumama sa kanyang asawa at anak na babae. Gayunpaman, hindi interesado si Melinda sa mga benepisyo na kasama ng kanyang katayuan. Sa halip, tutol siya sa kanyang katayuan. Marahil ay mas mabilis siyang nag-mature kaysa sa kanyang edad, at mas matigas ang pag-iisip kaysa sa ibang mga babae, na nagbigay daan sa kanya na mas madaling matugunan ang background ni Oliver. Nakilala ni Justin ang maraming babaeng kasamahan sa opisina at napagtanto lamang na hindi niya nakilala ang marami sa kanila. Mabilis na lumawak ang Yellow International, kaya ang mga matatandang empleyado ay na-promote sa mga bagong lugar bilang mga tagapamahala, napalitan sila ng mga bagong tao. Sa kabutihang palad, nandoon pa rin si Cathy at ilan pang mga nakatatanda. Nang makilala nila si Justin, masayang binati nila siya. Marami sa mga bagong empleyado ay hindi pamilyar kay Justin. Ngunit nang malaman nilang siya ang direktor ng entertainment branch, marami sa kanila ang nagsimulang sumubok ng pabor sa kanya. Ang kanilang mga galaw ay humanga kay Justin. Ang mga babae ngayon ay medyo daring, di ba? Gusto ko ito ng marami. Lumingalinga si Justin sa paligid at napansin na wala roon si Hana, kung kanino siya nagkaroon ng espesyal na relasyon. Tinanong niya si Cathy, saan pumunta si Hana? Nagpunta ba siya sa ibang departamento? Sinabi ni Cathy, hindi mo alam. Alam kong ano. Nagulat si Cathy. Akala ko sasabihin sa iyo ni Hana kung gaano kayo ka-close. Nag-resign na si Hana kanina kaya hindi na siya nagtatrabaho sa atin. Nag-resign. Sinabi ni Justin, bakit siya biglang nagbitiw? Hinala niya, nakialam na naman ang pamilya ng dating asawa. Nang hihinayang sumagot si Cathy, naka-discharge na kasi ang ama ni Hana sa ospital. Kailangan ng pamilya ng mag-aalaga sa kanya. May-ari ng glutinous rice ball business ang pamilya niya at katatapos lang ng opening day ng tindahan nila. Gusto niyang tulungan ang kapatid niya kaya nag-resign siya. Namiss namin siyang makasama. Pagkaalis ni Hana, umalis na rin ang iba pang senior member dito. Naalala ni Justin na may binanggit ang ama ni Hana Lane tungkol sa pamamahala sa paghahanap ng kidney donor at paghahanda para sa transplant. Ito ay hindi nakakagulat na siya ay pinalabas pagkatapos ng mahabang panahon. I wonder kung kumusta na ang pamilya niya ngayon.
Isang babaeng diborsyado na umuwi para alagaan ang kanyang ama at tumulong sa negosyo ng pamilya. Ngunit paano ang kanyang sariling kinabukasan? Hindi na siya bumabata. I wonder kung makakahanap ba siya ng magandang lalaki na makakasama niya. Bumantong hininga si Justin, nagpaalam kay Kathy at sa iba pa, at pumasok sa opisina ni Melinda. Medyo nahihiya si Justin sa kanyang sarili matapos mapagtanto kung gaano kahusay ang etika sa trabaho ng kanyang mga babae. Nakatali ang hanggang balikat na buhok ni Melinda, at ang kulay ube sa kanyang buhok ay kumupas pabalik sa itim. Nakasuot siya ng brown na spring dress na may pula at puting bawtay na nakadagdag sa kanyang masiglang hitsura. Nagsuot siya ng pares ng black framed na salamin na bumagay sa kanyang maselang hitsura. Katulad ni Talia, abala siya sa kanyang trabaho. Nang pumasok si Justin sa opisina, medyo natigilan siya. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya saglit at ngumiti. Bakit ka pumunta nang hindi nagpapaalam sa akin ng maaga? Si Justin ay mukhang medyo nalulungkot. Paanong ang isang babae na wala pang 30 taong gulang ay kumilos ng napakatahimik pagkatapos makita ang kanyang lalaki na hindi niya nakilala sa napakatagal na panahon? Ang kanyang kilos ay maaaring karibal ng kay Teresa. Hindi mo kailangang magpakahirap ng husto. Ang iyong ama ay may sapat na pera upang matiyak na ikaw ay mabubuhay ng maayos sa natitirang bahagi ng iyong buhay at pagkatapos ay ang ilan. Bilang iyong lalaki, mayroon din akong sapat na pera upang mabuhay ka rin. Huwag kang magsisi kung ang iyong buhok ay pumuti sa lahat ng trabaho. Lumapit si Justin sa kanya mula sa likuran at marahang ipinatong ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mga balikat upang bigyan siya ng bahagyang masahe. Hindi napigilan ni Melinda ang mabait na kilos ni Justin. Ngumisi siya at umiling. Hindi ko gustong gamitin ang pera ng aking ama. Mukhang may pakialam ka sa background ng iyong ama sa ilalim ng mundo. Sa totoo lang, hindi ito malaking bagay. Sa lahat ng bagay sa mundong ito, may kabaligtaran, ganoon din ang pera. Maaaring hindi nanggaling ang pera, ngunit kinikita pa rin ito ng iyong ama. Umaasa siya na magkakaroon ka ng magandang buhay kasama ang iyong kapatid. Kung hindi, hindi na siya uuwi sa gitna ng kanyang planong pagsamahin si Gibsons, sabi ni Justin sa iyo sa gitna ng kanyang planong makipag-isa sa ilalim ng kanyang planong makipaghiwalay sa kanya. Alam ko. Hindi lang ako sanay. Nakangiting lumingon si Melinda. Anong nangyari sa'yo ngayon? Sa tuwing magkikita tayo, ang hilig mo talagang maging touchy. Don't tell me you are starting to act righteous. Tinanong mo pa ako tungkol sa pamilya ko. Seryosong tingin, sinabi niya, mukha ba akong ganoong klase ng lalaki na puro babae lang ang iniisip? My dear Melinda, mali ka. Lagi kong inuuna ang kaligayahan mo. Hindi ko sasabihin sa iyo na ginawa ko lang ito sa aking little Talia. Kung hindi ako nalulungkot, ang aking mga kamay ay nasa ibang lugar. Hindi napigilan ni Melinda na sumulyap kay Justin ang hindi makapaniwala. Madalas akong tinatanong ng mga magulang ko kung ano ang nangyayari sa amin. Pagkatapos kong sabihin na ilang araw na kaming hindi nagkikita, nagalit ng husto ang tatay ko. Tingnan mo, sabi ni Justin na may tuyong tawa, masyado kang tapat, hindi mo ba kayang iwasan ang mga tanong niya para sa akin? Medyo abala ako nitong mga nakaraang araw, at wala akong libreng oras. Dapat alam mo kung gaano ako kabisi bilang ang taong namamahala sa Start of Yellow, di ba? Ngayong sa wakas ay malaya na ako, hilingin ba natin sa aking mga biyenan na magkita balang araw? Samantala, naisip ni Justin. Ang Oliver na ito ay talagang matigas minsan. Nakuha pa niya ang kanyang anak na babae upang sabihin sa akin ang tungkol dito. Bakit hindi mo ako dumiretso kung gusto niya talaga akong makilala? Bakit ba kasi ako ang gumanap bilang isang mabuting manugang nang bigla na lang akong bumalik sa bansa? Gayunpaman, si Melinda ay nakaramdam ng kilabot at may sasabihin pa sana siya, ngunit agad siyang nag-isip ng iba pagkatapos niyang marinig ang katok sa pinto ng opisina. Binigyan ni Melinda ang malamig na tingin si Justin bago siya nagsabi, pasok. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.